Sa isang alternatibong mundo na nanganganib sa Demon King at sa kanyang mga tauhan, isang grupo na kilala bilang Heroes Party, ang nagpasya na subukang talunin ang Demon King kasama ang kanyang mga general. Yuga, ang pinuno ng grupo, ay nagtanong sa kanyang mga kaibigan kung sigurado ba sila sa desisyong ito, dahil wala nang urungan sa puntong ito at silang tatlo ay nagsasabing handang-handa silang lumaban laban sa Demon King, kahit pa ikamatay nila ito. Sinabi ng salamangkero ng grupo kay Yuga na hindi na sila kailangang mag-alala, dahil nag-research na siya tungkol sa bawat miyembro ng mga general ng hari ng mga demonyo at sa palagay niya ay kaya nilang durugan ang mga ito kung susundin nila ang plano. Umiti si Yuga sa kanila at naghanda silang lahat na pumasok sa kastilyo para sa huling bahagi ng kanilang laban-laban sa Demon Lord. Sa sandaling makapasok sila sa pangunahing pinto, nagbago ang kanilang kapalaran dahil ang kanilang unang kalaban ay walang iba kundi si Yuki mismo, ang kapitan ng mga general. Sinabi ni Yuki sa Heroes Party na matagal na siyang naghihintay sa kanilang pagdating at sinabing kung gusto nilang hawakan man lang ang Demon King, kailangan muna nilang dumaan sa kanya at walang paraan na may kakayahan ang sinuman sa kanila na talunin siya. Nagpa siya ang salamangkera na sapat na ang kanyang narinig at bastos siyang pinutol ang sinabi nito sa pamamagitan ng isang bowl ang apoy sa mukha nito. Pinagpag ni Yuki ang bowl ang apoy na parang langaw at sinabi sa kanila na alam niyang mahina ang grupo ng bayani, pero hindi niya alam na sobrang hina nila na ang kanilang bowl ang apoy ay mapipigilan ng pinakasimpleng mga depensibong salamangka. Agad na sumusulong ang tangke ng grupo upang subukang putulin ang demonyo, ngunit walang silbi dahil madaling na ilalayo ni Yuki ang lahat ng kanyang mga suntok bago gantihan ito ng sipa sa katawan na nagpatalsik sa kanya pabalik. Agad na ginamit ng support priestess ng grupo na si Celia ang kanyang mahika upang palakasin si Yuga, na agad naghandang gamitin ang isa sa pinakamalakas na atake mula sa kanyang maalamat na espada na Excalibur. Pero si Yuki ay hindi man lang gumalaw mula sa kinatatayuan niya at ginamit ang sarili niyang atake na nakipagbanggaan sa kapangyarihang mahika ng bayani, sa huli ay nalampasan ito at pinasabog silang lahat ng alon ng madilim na enerhiya na nagpatambas sa kanila. Habang sinusuri niya sila para malaman kung ano ang gagawin sa kanila, napansin niya si Celia na nakahiga sa likod at agad na pagtanto na siya mismo ang tipo niya. Naputol ang kanyang mga iniisip dahil sa mga tinig ng kanyang mga general na nagtatanong kung dapat nilang tapusin ang pagdiriwang para hindi na muling maging problema, at tinanong ng berdeng midget si Yuki kung bakit siya nakatitig ng husto sa pari. Agad niyang iniliko ang tanong, sinasabing iniisip lang niya kung ano ang gagawin sa mga taong ito. Nagtatanong ang lalaking walang ulo kung dapat na lang ba nilang tapusin na ang mga ito. Ngunit sinabi ni Yuki sa kanila na mas mabuting itapon na lang sila sa labas ng kastilyo. Sinabi niya sa kanila na dalhin ang mga taong ito sa labas at iwanan malapit sa isang nayon na hindi naman kalayuan sa lugar na ito. Sinunod ng tatlong general ang utos at dinala sa labas ang grupo ng bayani, habang sinabi ng berdeng midget kay Yuki na dapat na siyang tumigil sa paggawa ng mga bagay na ganito dahil tiyak na magkakaproblema siya sa hari ng mga demonyo sa pagkakataong ito. Sinabi ni Yuki sa kanya na huwag muna mag-alala tungkol sa hari ng mga demonyo habang tinitingnan niya ng huling beses si Celia at nagpaalam sa kanyang isipan habang inilalayo sila. Isang buwan na ang lumipas mula ng araw na iyon at patuloy pa rin ang pagtatangka ng grupo ng bayani na sakupin ang kastilyo, ngunit sa bawat pagtatangka ay madaling natatalo ni Yuki ang mga ito at itinutulak palabas. Isang araw, tinawag siya mismo ng hari ng mga demonyo at kasama ang kanyang ministro ay tinanong si Yuki kung bakit hindi pa niya pinapatay ang grupo ng bayani. Tinutukso siya ng ministro sa pagsasabing napakahina siguro ng grupo ng bayani kung natatalo sila sa mga tulad ni Yuki na mahihina. Nagsimulang tumawa ang buong korte sa biro na iyon habang si Yuki naman ay nakayuko lang at walang sinasagot. Muling nagsalita ang hari ng mga demonyo na muling lumikha ng katahimikan sa korte. Sinabi niya kay Yuki na kung susunod na aalis ang grupo ng bayani sa kastilyong ito ng buhay, sa susunod ay ipapasa niya ang trabahong harapin sila sa kanyang mga tauhan sa halip. Agad na naisip ni Yuki ang kanyang mga tauhan at nagpa siya na hindi niya maaaring hayaan iyon na mangyari. Nangako siya sa hari ng mga demonyo na sisiguraduhin niyang sa susunod na pumasok ang grupo ng bayani sa kastilyo, hindi na sila makakalabas upang makita ang liwanag ng susunod na araw.
Humiga siya sa kama niya at inisip kung paano niya tuluyang haharapin ang grupo ng bayani sa susunod na pumasok sila sa kastilyo dahil hindi niya maaaring hayaan silang lumaban sa mga nakababata niya dahil wala silang pagkakataon laban sa grupo ng bayani. Iniisip niya kung gaano kalakas ang grupo ng bayani kaya madali nilang matatalo kahit ang hari ng mga demonyo mismo, pero nagagawa niyang panatilihin silang malayo dahil lamang sa sobrang lakas niya at mas malakas siya kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Lumipas ang ilang linggo nang sa wakas ay muling pumasok ang grupo ng bayani sa kastilyo. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Yuki na tatapusin niya ang mga ito ng tuluyan. Sinabi niya sa pinuno ng partido na dapat siyang matuto sa kanyang mga pagkakamali at hindi patuloy na mang-istorbo sa kanya tuwing ilang linggo nang walang dahilan kundi para lang mapahiya sila. Agad na tumalon si Yuga sa unahan kasama ang tangke na may pulang buhok na nagngangalang Raven at mabilis nilang pinalibutan si Yuki para sa dobleng atake mula sa dalawang magkaibang direksyon. Pero masyadong mabilis si Yuki para sa kanila at nagawa niyang mahulaan at harangan ito bago siya sumalakay pabalik gamit ang sarili niyang Purple Magic Blast na nagtulak pabalik sa dalawang lalaki. Akala ng mga lalaki tapos na si Yuki, pero ikinagulat nila. Hindi na nagbigay ng oras si Yuki para makapag-adjust sila at nagpalabas ulit ng ikalawang Magic Blast sa kanila, tinamaan sila ng diretso at itinapon sila sa pader. Agad na tumakbo si Celia patungo sa dalawa upang gamutin sila at tiyakin na maayos sila, habang naiwan si Mika upang pigilan si Yuki at bigyan ng oras si Celia na gamutin sina Yugo at Raven. Agad na pinaputukan ni Mika ng R15 na nagawang harangin ni Yuki, ngunit kasabay nito, naghagis din siya ng kulot na bowl ang pagsabog ng apoy na may naantalang pagsabog na ikinagulat ni Yuki at sumabog mismo sa mukha niya. Hindi naman talaga mahalaga iyon dahil sa kanyang napakalakas na stats, hindi siya apektado nito. Nagtataka si Mika kung paanong ang isang general lang ay maaaring maging ganito kalakas, ngunit nagtagumpay ang kanyang lansihin dahil binigyan ito si Celia ng sapat na oras upang pagalingin ang dalawang lalaki hanggang sa kayanan nilang muling ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumatawa si Yuki sa kanila, sinasabing walang magbabago kahit gaano pa nila siya kalabanan. Walang gana si Yuga makipag-usap habang binubunot ang kanyang espada at naghahanda para sa huling paghihiganti. Nagsimulang kumikinang ang kanyang espada habang kinokolekta niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang talem at tumatakbo patungo kay Yuki upang tapusin siya sa pamamagitan ng isang huling paghampas. Ngunit kapag nawala na ang usok, muli niyang narinig ang boses ni Yuki, na nagtatanong kung naniniwala na siya ngayon na hindi nila siya matatalo gaano man karaming beses pa nilang subukan. Umatras si Yugo, handa sa kontra-atake, at sinabi kay Yuki na wala talaga silang pagpipilian at kailangang talunin ang hari ng demonyo sa anumang paraan. Sa kanilang pagtataka, inalok ni Yuki na padaanin sila at makarating sa hari ng demonyo kung iiwan nila si Celia pansamantala. Tutol si Yugo sa alok na ito dahil hindi niya kayang iwan ang isa sa kanyang mga kasama, ngunit pinaintindi ni Mika sa kanila na ang buhay ng isang pari ay katumbas ng milyon-milyong tao. Hindi pa rin sigurado si Yugo pero nagsalita si Celia mula sa likod at sinabi sa mga kasama niya sa partido na iwanan siya at magpatuloy na. Sa pagtatapos nito, nangako ang bayani na babalikan siya sa sandaling matapos na sila sa Demon King at dumaan sa pintuan patungo sa susunod na silid. Pabalik sa kuweba, nagsimulang makaramdam ng pagka-awkward si Yuki na mag-isa kasama si Celia at tinanong kung kumusta na ito. Kinakabahan pa rin si Celia at sinabi kay Yuki na kahit alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa kanya, lalaban pa rin siya hanggang sa huling hantungan. Sa sinabing iyon, agad siyang nagpalabas ng Magic Blast sa kanya, na hinaranggan ni Yuki at agad sinabihan siyang kumalma dahil wala siyang balak na saktan kahit isang hibla ng buhok sa katawan niya. Nalilito siya rito at tinanong niya kung bakit talaga siya pinatigil sa likod noon. Pagkatapos ay nilakasan ni Yuki ang kanyang loob at sa wakas ay inamin na nahulog na siya sa kanya mula pa noong unang makita niya ito sa kastilyo at gustong-gustong makipag-date sa kanya. Ito ang huling bagay na inaasahan ni Celia at labis siyang nagulat at hindi alam kung ano ang sasabihin. Humihingi lang siya ng paumanhin sa kanya at nakuha na ni Yuki ang pahiwatig. Nagsimula siyang magmukmak sa lupa, sinasabing wala na siyang dahilan para mabuhay sa mundong ito. Habang hindi pa rin sigurado si Celia sa buong sitwasyon at nagtataka kung isa lang itong panlilin lang ni Yuki para mapababa ang kanyang bantay.
Sinasabi niya na ang mga demonyo ay dapat walang puso kaya hindi siya dapat makaramdam ng anumang pagsisisi. Ngunit sumagot si Yuki na hindi naman talaga siya demonyo, at tao siya sa sarili niyang mundo, ngunit muling isinilang sa mundong ito bilang demonyo sa ilalim ng utos ng Demon Lord. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi siya matalo ng kanyang grupo ay dahil siya ay sobrang lakas at mas malakas kaysa sa sinuman sa mundong ito. Sinasabi niya na hindi man lang siya pinapayagang lumabas maliban kung at hanggang sa umatake siya sa isang nayon ng tao, na kinamumuhian niya dahil tao pa rin siya sa kaibuturan. Tinanong ni Silio kung sobrang lakas niya, bakit hindi niya pinatay ang hari ng mga demonyo at ginawa ang gusto niya. Ngunit sumagot si Yuki na kahit kaya niyang patayin ang hari ng mga demonyo anumang oras niya gusto, kung gagawin niya iyon, siya ang itatalaga ng mga demonyo bilang susunod na hari ng mga demonyo na hindi niya gustong gusto. Sa puntong iyon, sumagot si Celia sa pagsasabing dapat niyang kalimutan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa demonyo at lumabas sa mundo at muling mamuhay kasama ang mga tao. Biglang nakaramdam ng pag-ibig si Yuki sa kanyang puso at nagpasya siyang tanggapin ang alok. Iyon ang araw ng natalo ng partido ng bayani ang hari ng demonyo. Isang malaking pagdiriwang ang naganap sa Royal Capital, kung saan pinarangalan ng hari mismo ang partido ng bayani, at isang malaking parada ang ginanap para sa mga bayaning nagligtas sa bansa mula sa kamay ng Demon King. Pinanood ni Yuki ang lahat ng ito mula sa labas at nagpasya siyang putulin ang sarili niyang sungay para magmukhang mas tao at bumili ng maraming normal na damit bago pumunta sa Adventurers Guild. Nakita niya na walang laman ang buong samahan, tanging isang masungit na receptionist lang ang nakaupo sa likod ng mesa. Masayang tanong niya kung matatanggap siya sa samahan at napabuntong hininga ang lalaking nagngangalang Kramen dahil lahat ay nagkaroon ng bakasyon para sa pagdiriwang ng tagumpay laban sa kadiliman, pero siya ang malas na kailangang pumasok sa trabaho ngayon. Inilagay niya si Yuki bilang isang adventurer at ibinigay sa kanya ang kanyang adventurer's card. Binabalaan siya na huwag itong mawala dahil malaking abala ang muling pag-issue nito. Lumipas ang ilang linggo kung saan si Yuki ay walang tigil sa paghahanap, sunod-sunod na tinatapos ang mga misyon, at naging pinakamabilis na adventurer na umakyat sa mga ranggo habang nakamit niya ang ranggong D mula sa F sa loob lamang ng ilang linggo. Siya ang pinag-uusapan ngayon sa guild at kahit si Kramen ay kinakausap siya, nagtatanong kung paano siya nakaka-rank up ng napakabilis, isinasaalang-alang na siya ay dapat naganap na baguhan. Hindi talaga alam ni Yuki kung ano ang isasagot at basta na lang niya ibinigay sa kanya ang ilan sa mga quest na gusto niyang gawin nang biglang dumating si Celia na parang walang pinanggalingan at sinabihang magkita sila nang sila lang. Dinala niya ito pabalik sa kanyang bahay at sinabing gusto niyang umalis ito sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag niya na dahil patay na ang hari ng mga demonyo, sinisikap ng mga bansa na sakupin ang mas maraming kapangyarihan at yaman, at may mga bansa pang ang sinisikap na makuha ang Greenland matapos sa pilitang sakupin ang Venezuela. Ipinaliwanag niya na maraming mahahalagang tao mula sa iba't ibang bansa ang nagtatangkang kumuha ng pinakamalakas na mga adventurer na kanilang makita at sinabing inalok ni Jeff Bezos ang kamay ng kanyang asawa kay Hugo the Hero, sa pag-asang makuha siya bilang tauhan at gamitin para sa kanyang kalamangan sa militar. Sinasabi niya na sa bilis ng pag-akyat niya sa mga ranggo, ilang sandali na lang at may bansang magkakaroon ng interes sa kanya at susubukang kunin siya, at magiging sakuna iyon dahil siya ang katumbas ng tao ng isang napakagandang bomba nuklear. Nangako si Yuki na magpapahinay-hinay muna at sisiguraduhin hindi siya masyadong magpapakitang gilas. Sa sandaling iyon, tinawag sila ng ina ni Celia sa kanyang silid at sinabi kay Yuki na may mga nag-aalok ng kasal para sa kanyang anak, at maging ang bayani mismo ay nagmungkahi ng kasal kay Celia. Ikinagalit ito ni Yuki, na nagsimulang magsalita ng walang tigil tungkol sa mga Chad na parang isang insult, ngunit sinabihan siya ni Celia na tumahimik dahil tinanggihan na niya ang lahat ng kanilang kahilingan. Nang marinig ito, humarap si Yuki sa kanyang ina at sinabing minsan na niya itong tinanggihan kaya magpapatuloy siyang maghanap buhay bilang isang adventurer, at kapag kaya na niyang bilhan ito ng magandang buhay, saka siya muling magpo-propose at titingnan kung magkaiba na ang sagot. Tila nasiyahan ang kanyang ina sa sinabi niya, at iniwan silang dalawa. Nagpasya si Yuki na umalis at sinabi kay Celia na magkikita sila muli sa lalong madaling panahon. Sa pagkasabi nito, bumalik siya sa kanyang paglalakad, sabik na naghihintay sa oras na muli siyang makapag-propose sa kanya.
Lumipas ang ilang araw mula noon at nagpasya si Yuki na tanggapin ang bagong pakikipagsapalaran para sa isang chimera na walang dahilan ay inaatake ang mga taga-nayon. Sinabi ni Cremon sa kanya na aabutin siya ng hindi bababa sa 1 linggo para matapos ang paghahanap na ito, kung hindi man mas mahaba, ngunit nang makarating siya sa kailaliman ng gubat at talagang nakaharap ang chimera, napagtanto niya na hindi naman talaga mahirap harapin ang halimaw na ito. Ang kalahating manok, kalahating ahas na bastardo ay ilang beses na sumugod sa kanya, ngunit walang silbi dahil mas mabilis si Yuki kaysa sa kanya at patuloy itong pinapagod bago tuluyang ginamit ang kanyang Thunderbolt attack para tapusin ito, minsan at para sa lahat. Sa gayon, kinolekta niya ang lahat ng balahibo ng halimaw bilang patunay ng pagkumpleto ng pakikipagsapalaran, na pagtanto na halos kalahating araw lang ang ginugol niya sa pagharap sa halimaw na ito, na nangangahulugang mas mabilis pa siyang makakapag-level up kaysa sa inaasahan niya. Bago pa man siya makapag-impake para sa araw, nakaramdam siya ng presensya sa paligid niya nang biglang lumabas ang isang kabalyero mula sa mga palumpong at sinubukang saksakin siya sa lalamunan, ngunit madaling nakaiwas si Yuki. Bigla niyang napansin ang isang taong ibon na lumilipad sa itaas niya at sinusubukang kalmutin ang kanyang mga mata, ngunit ginamit ni Yuki ang kanyang mahika upang lumikha ng harang at itaboy ito pabalik. Bago pa man siya magkaroon ng oras para makabawi sa kanyang sarili at malaman kung sino ang umaatake sa kanya, inatake siya ng isang diwata ng mga elf na agad niyang nakilala bilang si Sheik, ang kanyang tauhan. Tinawag niya ito, sinasabing siya ito ngunit may ibang itsura, at huminto si Sheik sa huling sandali, nagulat nang marinig ang sarili niyang pangalan. 1 segundo lang ang kailangan niya para mapagtanto na ang kanilang kapitan iyon at lumabas din ang iba mula sa kanilang pinagtataguan na naguguluhan. Sinasabi ni Sheik na akala niya ay isa siya sa mga makulit na adventurer na naglalaban para patayin ang mga demonyo kaya siya inatake. Parehong nagulat sina Harpy at Duke nang makita nilang buhay pa ang kanilang kapitan dahil akala nila ay namatay na ito kasama ng Demon King nang bumagsak ang imperyo. Sinasabi ni Yuki na talagang masaya siyang makita na maayos ang lahat, pero agad siyang sinugod ni Duke, tinatanong kung saan siya nagpunta pagkatapos silang lahat iwanan nang bumagsak ang hari ng mga demonyo. Sinasabi ni Duke na labis silang nag-alala at hinanap siya sa lahat ng dako ngunit walang nangyari. Napansin din niya na parang wala na si Yuki ng sungay at pakpak niya at mas mukha na siyang tao ngayon. Ito ay nakalilito kay Duke, na nagtatanong kung saan nawala ang kanyang sungay, at bakit siya nakadamit tulad ng tao. Sinabi ni Yuki sa kanya na tumahimik at hayaan siyang magpaliwanag, at sa gayon, sinimulan niya ang kanyang napakaikling paliwanag tungkol sa kung paano siya isang higanting simp na nagtapat ng pagmamahal sa pari mula sa grupo ng bayani at tinanggihan. At iyon ang dahilan kung bakit siya ngayon ay namumuhay bilang isang tao na naglalakbay. Nalilito ang kanyang mga tauhan kung paanong biglang namuhay na parang tao ang kapitan ng mga general ng hari ng mga demonyo. Sinabi ni Yuki sa kanila na siya mismo ang pumili ng landas na ito, at malaya silang sundin ang anumang gusto nila sa mas mapayapang mundong ito. Lahat silang tatlo ay agad tumanggi, sinasabing gusto nilang manatili sa kanya at mamuhay bilang mga tao, at interesado rin silang makilala ang taong pinagkaguluhan niya. Sinabi ni Yuki sa kanila na mag-isip ng mas makatotohanan dahil hindi ito maaaring mangyari dahil malinaw na demonyo sila at walang lugar sa mundo ng tao. Sumasang-ayon silang tatlo, bagaman, na kung kayang maging katulad ng tao ng kanilang kapitan, kaya rin nila. Nang marinig iyon, pumayag si Yuki na panatilihin sila sa kanya at dinala sila upang makipagkita kay Celia na nagulat nang malaman na pinunit ni Yuki ang mga pakpak ng Harpy at pinagalitan siya dahil hindi man lang siya nag-isip ng 2 beses bago gawin iyon, dahil kahit gusto niyang magmukhang mas tao ang mga ito, tiyak na masakit ang pagpunit sa mga pakpak ng Harpy. Niyakap ni Harpy si Celia, bumubulong na mabait siya, at kahit sina Duke at Sheik ay humanga at pumalakpak para sa kanya. Sa gayon, silang lahat ay pumasok sa kanyang mansyon para magkape, at tinanong ni Celia si Duke kung totoo bang lahat sila ay mga tauhan ni Yuki, binanggit na hindi naman sila mukhang mga demonyo. Sinasabi ni Duke na siya ay talagang isang kabalyerong walang ulo. Ang Harpy ay isang Harpy at ang Sheik ay isang pixie, na parehong mga nilalang na humanoid sa halip na purong demonyo. Nagulat si Yuki kung gaano karami talaga ang sinasabi ni Duke dahil hindi naman ito masyadong palakwento noon. Sumagot ang Duke na hindi siya dating masyadong nagsasalita dahil sa kapitan mismo,
dahil noong unang dumating si Yuki sa kanila bilang kanilang kapitan, kinamumuhian niya ito. Mula nang dumating si Yuki sa mundong ito, siya ay halos ganap na nag-iisa na hindi man lang nakikipag-usap sa kanyang mga nasasakupan at naglakas loob pang hindi sumunod at baliwalain ang mga utos na ibinigay sa kanya ng kanyang direktang nakatataas na si Shi, na nagsabing ganap na pag-aaksaya ng oras ang pakikitungo kay Yuki. Nang marinig ito, nagpa siya ang duke na siya mismo ang haharap sa makulit na bagong kapitan na ito at tuturuan siya kung paano gumagana ang mga bagay dito sa pamamagitan ng puwersa. Pero si Yuki ay naging napakalakas para kay Duke, na natalo ng kanyang kapitan, na nagbigay sa kanya ng bagong paggalang sa lakas na taglay ni Yuki. Sinasabi ni Celia na tila napakalaki ng pagmamalasakit nila sa kanilang kapitan ngayon, at tinatanggap ni Duke na silang tatlo ay nagsimula ng magmalasakit sa kapitan at ang kapitan naman sa kanila. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yuki na hindi na niya marinig sina Harpy at Shake na naglalaro at sinubukan silang hanapin, napagtanto na hindi nila alam kung gaano kalaking problema ang kanilang haharapin kung kumalat ang balita na nagtatago si Celia ng maraming demonyo. Hindi nagtagal ay nakita nilang natutulog si Shake sa kondongan ng ina ni Celia, na nagsabing naglalaro-laro lang ito sa hardin, pero hindi nagtagal ay napagod at natulog. Agad na humingi ng paumanhin si Yuki sa kanya, sinasabing kaibigan niya si Shake at hindi lang niya alam ang ginagawa niya, ngunit sinabi sa kanya ng ina ni Celia na huwag masyadong mag-alala dahil mahal niya ang mga bata. Tinanong ni Yuki kung nakita niya ang batang nakikipaglaro sa kanya, at sinabi ng ina ni Celia na si Sofia, ang kanilang katulong, ay dinala lang ang batang iyon sa loob ng mansyon. Lahat sila ay nagmadaling bumalik sa mansyon, nag-aalala kung ano ang maaaring gawin ni Harpy kung matakot siya, ngunit nakita nila siyang mukhang napakabait at napakaingat sa suot na uniforme ng katulong na ipinasuot sa kanya ni Sofia. Agad na ipinakilala ni Sofia ang katulong kay Celia at sa iba bilang bagong kasapi na nagngangalang Harpy, ngunit ipinaliwanag ni Celia na siya pala ay kaibigan ni Yuki. Humihingi ng paumanhin si Sofia, sinasabing may bagong katulong na dapat magsimula ngayong araw, na nagpalito sa kanya. Sinabi ni Yuki kay Harpy na magpalit na, pero sinabi ni Harpy sa kanya na gusto niyang magtrabaho at tinanong niya si Sofia kung pwede siyang magtrabaho dito. Umiti si Sofia, sinasabing ipapakita niya sa kanya ang kwarto ng mga katulong sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng gabi, tinanggap ni Yuki at ng kanyang mga kaibigan si Harpy at naghanda na silang umalis, habang si Shake ay tamad na kinuskos ang kanyang mga mata at bumubulong kung gaano kaswerte si Harpy dahil makakapagpalipas siya ng gabi sa malaking mansyon. Sinabi ni Celia sa kanila na bumisita anumang oras nila gusto, at kinuha ng kanyang ina si Yuki sa isang tabi. Sinasabing abala si Celia sa maraming trabaho kamakailan at walang oras magpahinga sa loob ng mahabang panahon, kaya sisiguraduhin niyang magbakasyon si Celia bukas at hihilingin kay Yuki na ilabas ito sa isang date. Kinabukasan, sabik na naghihintay si Yuki sa labas ng plaza ng lungsod para dumating si Celia. At dumating nga siya sa kanyang magandang karwahe na hinihila ng dalawang griffin. Hindi nagtagal ay bumaba siya sa karwahe, ngunit ganap na nagbago ang kanyang hitsura, sa pamamagitan ng pagbibihis na parang karaniwang tao at pagsusuot ng makapal na salamin. Nasilaw si Yuki sa kagandahan niya at hinawakan ang kamay nito bago sila parehong nagsimulang gumala sa lungsod. Mukhang interesado si Celia sa lahat ng maliliit na bagay na nakikita niya sa paligid, at huminto sa isang tindahan ng cake na nagmamakaawa kay Yuki na mag-cheze mamaya sa lugar na ito. Pumunta sila sa ilang iba pang lugar, naglaro ng pusa, sinubukan ang mga bagong damit, at sa wakas ay dadalhin na sana ni Yuki si Yuki sa isang gift shop para bilhan siya ng maliit at magandang regalo bilang alaala sa araw na iyon, ngunit nagbago ang kapalaran niya nang malaman na ang bayaning sina Yuga at Mika ay mayroon din palang date ngayon at nakasuot ng ordinaryong damit. Agad na tumakbo si Yuga kay Celia at nagsimulang makipag-usap sa kanya, ganap na binabalewala si Yuki na nakatayo lang doon. Sinabi ni Yuga kay Celia na sumali sa kanila, na hindi nagustuhan ni Yuki. Sa kabutihang palad, sumagot si Celia na kasama rin siya sa araw na iyon sa isang kaibigan. At doon napagtanto ni Yuga na naroon din si Yuki. Wala pa rin siyang pakialam, at sumagot na pwede rin siyang sumama kung gusto niya, at kasabay niya na pumasok siya sa gift shop kasama si Celia, iniwan sina Mika at Yuki. Mukhang galit na galit din si Mika gaya ni Yuki, dahil sinasabi niyang sana raw ay mahalin ni Celia ang isang karaniwang tao na katulad niya.
Ito ang nagpasaya ng kaunti kay Yuki, ngunit agad niyang natanto na sinabi ito ni Mika bilang insulto kay Celia at wala nang iba pa. Napagtanto niya na tila napakasamang tao si Mika. Samantala, nasa loob pa rin ang bayani ng tindahan ng regalo at nakikipag-usap kay Celia. Naisip ni Yuki ang katotohanang minsan nang tinanggihan ni Celia ang alok ng kasal ng bayani. Sino mang matino ang pag-iisip ay tatalikod at iiwan ang dalaga. Pero tila medyo walang kahihiyan ang bayaning ito, pero nagpasya si Yuki na hindi rin siya basta-basta susuko. Pumasok siya sa loob ng tindahan at pumili ng kwintas para kay Celia, tinanong kung gusto niya ito. Namumula si Celia at sumagot na sa tingin niya ay talagang maganda ito. Sa sandaling iyon, tumalon si Yuga sa gitna na may malaking emerald tiara, nagyayabang na ito ang pinakamahal na bagay sa buong tindahan, at tinanggal ang sombrero ni Celia para isuot ito. Nahulog sa lupa ang salamin ni Celia at agad siyang nakilala ng karamihan bilang si Celia the Priestess, at ang iba naman ay tiyak na sina Mikana at Yuga. Tubos na nakapalibot sa kanila ang karamihan habang naiwan si Yuki dahil siya ay walang kabuluhan. Mabilis siyang tumakbo kasunod ng karamihan, sinusubukang hanapin si Celia, ngunit sa halip ay nakabangga niya ang matangkad na mandirigmang may pangalang Raven, na napapaligiran din ng maraming babae. Nagpasya si Yuki na tulungan ang mahirap na lalaki at inabala ang mga babae bago niya hinawakan ang kamay nito at tumakbo kasama siya sa isang eskinita. Mabilis siyang nagpasyang umalis, pero pinigilan siya ni Raven. Nagulat si Yuki sa kung gaano kababe ang boses ni Raven, pero wala siyang oras para sa lahat ng ito. Gayunpaman, tinanong ni Raven kung gusto niyang maging kaibigan niya dahil pinagtatawanan ng lahat ang boses niya. Sumasang-ayon si Yuki, at sa gayon ay muli niyang ipinagpatuloy ang paghahanap kay Celia. Hindi nagtagal, nakita niya siya sa kanyang pagbabalat kayo malapit sa isang batang lalaki na nawala ng ina sa karamihan. Nagpasya si Yuki na tumulong at magkasama silang nagsimulang hanapin ang ina ng bata. Sinabi ni Yuki kay Celia na umuwi na siya, pero tumanggi ito at nagpatuloy ang paghahanap. Kinabukasan, nang pumunta si Yuki para makipagkita kay Celia, sinalubong siya ng ina nito at sinabing nag-collapse si Celia kaninang umaga dahil sa pagod mula sa kaguluhan kahapon kasama ang publiko. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya kayang alagaan siya, ngunit sinabi ng kanyang ina na huwag siyang mag-alala dahil malinaw na kasalanan ng bayani ang lahat ng ginawa nito. Bukod pa rito, bigla rin siyang pumasok sa bahay nila at iginiit na siya ang mag-aalaga kay Celia, kaya naman pinalayas siya ni Sofia. Sa kanyang pagtataka, pinayagan siya ng ina nito na makita si Celia, at pumasok siya sa kwarto nito upang hanapan ito ng kama. Doon nila pinag-usapan kung gaano kabaliw kahapon, at pagkatapos ay hiniling ni Celia sa kanya na muli siyang ilabas sa susunod na araw na libre siya. Dahil dito, sobrang nasabik si Yuki at nagsimulang kumilos ng hindi naaayon, na nagpatawa kay Celia, na nagdulot ng pag-ubo niya, at galit na sinipa ni Sofia si Yuki palabas. Habang pabalik siya sa kanyang bahay, nakasalubong niya si Raven, na humingi sa kanya ng payo. Sinasabi niya na may gusto siyang babae, na palaging mabait sa kanya, pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya na mahal niya ito gamit ang kanyang boses. Binigyan siya ni Yuki ng pep talk at pagkatapos ay sinabihang, knock it out of the park. Sa kanyang pagtataka, pinasalamatan siya nito at pagkatapos ay nagsimulang lumakad patungo sa bahay ni Celia. Nang mapagtanto ni Yuki sa takot na gusto niya si Celia, nagsimulang magpanik si Yuki dahil binigyan niya ng motibasyon at kumpiyansa ang kanyang karibal, at gaano man niya subukang kumbansihin ang sarili na hindi madaling tatanggapin ni Celia ang pag-amin ng sinuman. Nagsisimulang maging ligaw ang kanyang mga iniisip. Iniisip niya na balang araw, nawala ng lakas si Celia habang nakikipaglaban sa mga demonyo at pagkatapos ay sinalo siya ni Raven na parang nasa isang K-drama sila. Nagsimulang kainin siya ng kanyang mga alalahanin mula sa loob, ngunit sa sandaling iyon, bumalik si Raven, ganap na talunan. Tinanong siya ni Yuki kung ano ang nangyari at bumulong siya na sa kabila ng kanyang pep talk, nananatili pa rin siyang talunan. Habang naglalakad palayo si Raven na nalulungkot, mas lumalapit si Yuki para malaman kung ano ang sinabi sa kanya ni Celia na labis niyang ikinadismaya. Bumalik siya sa mansyon, pero binabantayan ni Sofia ang pinto at tinanong siya kung may nakalimutan siya. Mahinahong sinabi ni Yuki sa kanya na nagtatanong lang siya kung kumusta na si Celia. Sa kabila ng pagkaalam na kainahinala ang sagot niya dahil kakikita lang niya sa kanya,
tumanggi si Sofia na papasukin siya at sinabihan siya na hindi kailangan ni Celia ng bisita sa ngayon. Hindi maaaring bumalik si Yuki na walang dala, kaya nagpasya siyang direktang tanungin si Sofia tungkol kay Raven. Sinabi niya sa kanya na tinawagan ni Raven si Harpy at mahirap paniwalaan ni Yuki na magtatapat siya sa isang demonyo. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagkausyoso at nakipag-usap kay Harpy, na abala sa paglilinis ng hardin. Tinanong ni Yuki kung dumating ba ang matangkad na lalaki na may pulang buhok para makita siya at sinagot ni Harpy na oo. Tinanong ni Yuki kung ano ang sinabi niya sa kanya nang ipagtapat nito ang kanyang nararamdaman, at sumagot si Harpy na sinabi lang niya sa kanya na walang paraan na makikipag-date siya rito. Kahit si Yuki ay nakaramdam ng sakit mula sa kanyang matigas na sagot at naiintindihan niya na kung hindi gusto ni Harpy si Raven, walang mangyayari. Sinabi ni Harpy sa kanya na hindi ganoon, ngunit nang hilingin ni Yuki na magbigay ng karagdagang detalye, lumakad siya palayo upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nagpasya si Yuki na kausapin siya kinabukasan, at sa gabi, tinawagan niya sina Shik at Duke para mag-usap tungkol sa bagay na iyon. Gusto nilang malaman kung sino ang lalaking tinatawag na Raven at ipinaalala sa kanila ni Yuki ang kabalyerong nasa grupo ng bayani na palaging natatalo sa kanya. Tinanong ni Duke si Yuki kung bakit niya pinayagan ang isang tao na malapit kay Harpy, kahit na sinabi niyang gusto niya ito. Sumagot si Yuki na hindi niya alam na interesado sa kanya si Raven, at sinabi ni Duke na kahit tunay ang intensyon ni Raven, nagdududa siyang papayagan siya ni Harpy na lumapit sa kanya. Pinag-uusapan niya kung paanong ang mga Harpy ay napakaganda at sinisikap silang hulihin ng mga tao para sa kanilang mga balahibo o para sa pagkaalipin. Naaalala niya kung paano niya minsang nailigtas si Harpy mula sa ilang tao, at iyon ang dahilan kung bakit napunta siya sa hukbo ng Demon Lord. Gayunpaman, naniniwala si Shik na hindi galit si Harpy sa mga tao, dahil kung ganoon ang kaso, hindi sana siya nagnais na maging katulong sa mansyon ni Celia. Sumasang-ayon si Yuki sa kanya at sinasabing kahit tama si Duke sa pag-aalala kay Harpy, hindi naman masamang tao si Raven at posibleng naramdaman na ito ni Harpy. Kinabukasan, pumunta si Yuki sa guild para kumuha ng mga quest, ngunit nakita niya na hindi available si Kremen ngayon, kaya wala siyang pagpipilian kundi pumunta sa ibang receptionist. Nakilala niya ito at tinanong kung siya ba ang lalaking laging nakikipag-usap sa Vice Guild Master, at hindi man lang maintindihan ni Yuki kung sino ang tinutukoy nito. Pagkatapos lang niyang ipaliwanag ng malinaw ang mga bagay-bagay, saka lang napagtanto ni Yuki na ang tamad at pagod na lalaki ay ang Vice Guild Master pala. Nalunok niya ang pagkabigla sa isang paraan at pagkatapos ay tinanong niya ang resepsyonista kung nasaan si Kremen. Tinawag niya ito malapit at nagsimulang bamulong sa tainga nito, sinasabing nasa ospital ito. Nabalisa para sa kaibigan niya, nagtungo si Yuki sa ospital at nakita si Kremen na balot ng benda dahil sa malubhang pinsala. Tinanong niya kung sino ang walang hiya na sumalakay sa kanya ng napaka-brutal, at sumagot si Kremen na ang asawa niya ang nanakit sa kanya. Nagulat si Yuki nang malaman ito, ngunit bago pa man siya makatawag ng 911 para sa karahasan sa tahanan, ipinaliwanag ni Kremen na kahapon ay anibersaryo ng kasal niya, at gusto niyang bumili ng espesyal na bagay para sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi siya makapagpasya kahit ilang oras na, kaya pinalabas siya ng mga tauhan sa tindahan ng regalo. Nakarating siya sa bahay ng sobrang gabi, at walang dala pa, kaya nagalit ang asawa niya, sa pag-aakalang nakalimutan niya ang kanilang anibersaryo, at ganoon siya napunta rito. Sinusubukan pa rin ni Yuki na ay proseso ang pahayag, at sinabi niya kay Kremen na parang talagang malakas ang kanyang asawa. Buong pagmamalaking sinabi ni Kremen, na dati siyang isang mataas na ranggong adventurer, katulad niya, at sila ang pinakamalakas na magkasintahan sa laro. Naaalala niya kung paano sila tinawag ng mga tao na, hindi matatalong mag-asawa ng kawalan ng pakialam, at hindi sa tingin ni Yuki na dapat siyang ipagmalaki rito. Anyway, inaalok niyang pagalingin si Kremen gamit ang kanyang healing magic kaagad, pero nag-grumpy siyang tumanggi. Sinasabing ito ang pagkakataon niyang mag-inarte na parang sanggol habang inaalagaan siya ng kanyang asawa hanggang gumaling. Nagulat si Yuki sa kanyang loika at sumuko, nang biglang dumating ang asawa ni Kremen para tingnan siya. Nakakagulat, ang kanyang asawa ay walang iba kundi ang katulong na si Sofia, at si Yuki ay nagulat nang mapagtanto ito. Tuwang-tuwa si Kremen na makita si Sofia at tinawag siyang, honey,
pero sinipa siya nito sa ulo dahil palagi siyang tinatawag sa pangalan niya. Si Cremon ay isang tunay na oportunista, at nanalo pa rin siya sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagtingin sa suot ng kanyang asawa sa loob ng palda, at walang problema si Sofia doon dahil kasal na sila. Si Yuki naman, nahihiya sa kakaibang mag-asawang ito, at pagkalipas ng ilang sandali, tinawag niya si Sofia sa labas para tanungin tungkol sa kalusugan ni Sylvia. Sumagot siya na mas maayos na ang pakiramdam ni Sylvia ngayon, pero hindi siya makikita ni Yuki dahil abala ito sa paggawa ng ilang gawain. Bumantong hininga si Yuki nang marinig iyon at tinanong si Sofia kung talagang mahalaga ang mga regalo para sa mga babae. Naghanda si Sofia para muling saktan si Cremon sakaling may sinabi itong nakakahiya kay Yuki, pero binago niya ang paksa at sinabing gusto niyang pasayahin si Sylvia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas magandang regalo kaysa noong huli. Sinabi ni Sofia sa kanya na ang kanyang nararamdaman ang pinakamahalaga, at hiniling niya ang pinakamabuti para sa kanya habang siya ay umaalis. Sa daan, nagsimulang mag-isip si Yuki ng mga senaryo kung sakaling pakasalan niya si Sylvia, ngunit limitado ang kanyang imahinasyon sa nakita niya sa kanyang nakaraang buhay. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating siya sa silid tulugan para sa gabi upang tingnan si Raven, na nagugulat pa rin matapos tanggihan. Anuman ang subukan ni Yuki para makuha ang atensyon ni Raven, hindi tumutugon si Raven, kaya sa huli, kinuha ni Yuki ang pangalan ni Harpy. Agad na bumangon si Raven, tinanong siya kung paano niya nalaman ang pangalang iyon. Sumagot si Yuki na matagal na niyang kilala si Harpy, at iyon ang dahilan. Gusto niyang malaman kung ano ang nagpatibok sa puso ng kapitan ng gabi para sa kanya. Sinimulan ni Raven ang kwento kung paano lang siya nagbabantay ng kanyang negosyo sa palengke isang araw. Nang makita niyang tatlong basag ulo ang nang-aabuso sa isang katulong, nakialam siya para tulungan ito, at kahit noong una ay labis ang tiwala ng mga basag ulo, sapat na ang pagpabagsak niya sa isa sa kanila para mapilitan silang tumakbo. Nang masiguro ni Raven na hindi na mangangialam si Harpy, nagsimula na siyang lumakad palayo. Pero hinailan niya ang kanyang kapa at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Sinabi niya sa kanya na tungkulin iyon, at napagtanto lamang niya kalaunan na nakalusot ang tunay niyang boses. Nahiya si Raven pero sinabi sa kanya ni Harpy na maganda ang boses niya at naiinggit siya rito. Tumakbo siya kasama iyon, at natagpuan ni Raven ang kanyang unang pag-ibig. Sinasabi niya na alam niya ang uniforme ng katulong at napagtanto ni Yuki na iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa mansyon ni Celia. Nagulat si Raven nang malaman niyang kilala ni Yuki si Celia, at siya naman ang nagkwento kung paano siya nahulog sa pag-ibig sa dalaga, at ngayon ay sinisikap niyang maging matagumpay na adventurer para maging karapat-dapat sa kanya. Lalo pang nalungkot si Raven nang marinig ito dahil pakiramdam niya ay isang taunan na hindi man lang makapagsumikap para sa babaeng gusto niya. Sinabi ni Yuki sa kanya na hindi niya kasalanan iyon, at simpleng hindi maganda ang pakikitungo ni Harpy sa mga lalaki dahil sa nakaraang trauma. Sinabi ni Yuki kay Raven na masyado pang maaga para sumuko siya, at sinabing kailangan nilang pumasok sa merkado para sa unang hakbang pasulong. Pumunta sila sa isang tindahan na puno ng mga magkasintahan na namimili ng alahas at iba pang bagay para sa isa't isa, at kinabahan si Raven na nasa maling lugar sila. Sinabi ni Yuki sa kanya na mag-relax, at pagkatapos ay nakita niya na ang pendant na gusto niyang bilhin para kay Celia, noong huling beses, ay nandoon pa rin. Binibili niya ito, at pagkatapos ay nakita niyang tinitingnan ni Raven ang ibang mga regalo. Sinuhestyon ni Yuki sa kanya na bilhin ang may kulay rosas na balahibo at hindi sigurado si Raven kung mapapahalagahan ni Harpy ang regalo mula sa isang ganap na estranghero. Ulit-ulit lang ni Yuki ang sinabi ni Sofia sa kanya tungkol sa paglalagay ng puso niya sa regalo, at sinisiguro niya sa kanya na magugustuhan ni Harpy ang disenyo. Akala ni Raven makikita niya si Harpy gamit ang regalo bilang dahilan, kaya naman, tulad ng anumang simp, gumastos siya ng pera para sa isang bagay na hindi niya sigurado kung magugustuhan ng babae. Gumagamit siya ng mga tala para makipag-usap sa tindera, at medyo nagulat si Yuki doon. Sa sandaling iyon, dumating din si Mika doon at sa kabila ng salaming Superman na nagtatago sa kanyang hitsura, nakilala niya si Raven pati na rin si Yuki dahil kasama niya si Celia noong isang araw. Tinanong ni Yuki kung ano ang ginagawa ng dalawang lalaki sa isang tindahan kung saan pumupunta ang mga magkasintahan, at sinabi sa kanila na okay lang maging bakla dahil hindi na ito ang dekada 60.
Sinabi ni Yuki sa kanya na tumahimik at ipinahayag na bumibili lang sila ng regalo para sa mga babaeng kanilang minamahal, at nagkaroon ng kuryosidad si Mika na malaman kung sino ang babaeng nakabihag sa puso ng kanilang tahimik na kabalyero. Walang sinasabi si Raven at nakokonsensya si Mika dahil doon, dahil minsan siyang tumawa sa boses nito at hindi na siya kailanman kinausap nito simula ng araw na yon. Napagtanto ni Yuki na baka bitch si Mika, pero kahit papaano may puso naman siya, at pagkatapos ay inanyayahan niya ang mga lalaki na pag-usapan ng detalyado ang kanilang mga buhay pag-ibig. Sinabi ni Yuki sa kanya na hindi siya interesado, pero alam ni Raven na kasing kulit ni Mika ang isang taong gustong manalo ng Nobel Prize kahit hindi naman karapat-dapat. Sinabi niya kay Yuki na tapusin na lang nila ito, at pumunta sila sa isang walang laman na restaurant. Gayunpaman, parehong nagsimulang kumain sina Yuki at Raven nang walang pahinga dahil iyon ang nagbigay sa kanila ng dahilan para hindi magsalita. Napagtanto yun ni Mika at sinabi na kung hindi sila makakapag-usap, hindi niya sila mabibigyan ng anumang impormasyon tungkol kay Celia. Hindi nagyoyoga si Yuki, pero agad siyang natamba nang marinig iyon at naghandang makipag-usap. Unang tinanong ni Mika kung gaano nakalayo ang narating niya kay Celia, at sumagot siya na hindi pa sila nagde-date, at marami pa ring nagpo-propose sa kanya. Sabi niya, tinanggihan ni Celia ang lahat ng manliligaw niya, kasama na ang isa mula sa bayani, at naiintindihan ni Mika kung bakit. Sinasabi niya na palaging nakakainis kay Celia si Yuga dahil wala siyang pakiramdam. Palagi siyang nagtatangkang lumikha ng mga pagkakataong makita siya, at hindi man lang nag-aalala kung nakakapasok siya sa mga babaeng nagpapalit o naliligo. Bukod pa riyan, isa siyang playboy na madalas maantala ang kanilang mga plano dahil gusto ng mga babae na mas matagal siyang manatili sa kanilang lungsod, at lantad na sinabi ni Celia sa kanya na huwag nang magpakita ng interes sa ibang babae. Sinabi ni Mika kay Yuki na para sa kanyang ikabubuti na huwag galitin si Celia, at pagkatapos nito, hiniling niya kay Raven na ikwento ang kanyang buhay. Agad na tumayo si Yuki para ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Nasaktan naman si Pure Love at Mika sa paraan ng pagtrato sa kanila na parang kontrabida. Kinakabahang sinabi niya na gusto lang niyang tulungan sila at makakuha rin ng tulong kapalit, na nagpagulat kay Raven kung maayos pa ba ang lahat sa pagitan nila ni Yuga. Tiniyak niya sa kanya na mapagkakatiwalaan si Yuki, at nagbanta siyang lulutuin siya ng medium rare kung may sasabihin siya kaninuman tungkol sa sasabihin niya ngayon. Pagkatapos ay nagiging seryoso siya at sinasabing maraming beses silang natalo sa kastilyo ng Demon Lord, at kailangang magkunwaring nagulat si Yuki na parang hindi siya ang nagpabagsak sa kanila sa bawat pagkakataon. Sinabi ni Mika sa kanya na napakalakas ng bantay na nagbabantay sa pasukan, at hindi lang niya sila natalo kundi hinamak pa sila sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanila na ganap na gumaling sa kalapit na nayon. Nagbigay sila ng mga dahilan kung bakit hindi pa sila handa sapat para ipagtanggol ang karangalan ng bayani at ng grupo, ngunit matapos silang patuloy na matalo sa loob ng isang buwan at maubusan ng supply ang nayon, nag-alok ang demonyong bantay sa kanila na iwan si Celia at magpatuloy na mauna. Sabi ni Mika, nakumbinsi niya ang lahat na tanggapin ang alok, at kaya naman pakiramdam niya ay galit sa kanya si Yuga. Nararamdaman niya na mapupuot din sa kanya si Yuki dahil sa paglalagay sa panganib ng buhay ni Celia, ngunit pagkatapos ay nagsalita si Raven, sinasabi kay Mika na hindi niya kasalanan iyon, at dapat din sana siyang nagsalita noong panahong iyon. Napagtanto ni Yuki na nagdulot siya ng pagkakabiyak sa grupo ng bayani, at tinanong niya si Mika kung nakipag-usap ito kay Celia tungkol dito. Nahihiya si Mika dahil ang dahilan niya para kumbansihin ang lahat ay ang pagmamahal niya kay Yuga, at pakiramdam niya ay hindi siya mapapatawad ni Celia dahil doon. Bilang tugon, tinanong ni Yuki kung hahayaan niyang manatiling awkward ang kanilang relasyon magpakailanman. Naging malinaw kay Mika ang lahat pagkatapos marinig iyon, at nagpasya siyang humingi ng paumanhin kay Celia. Kapag nakaalis na siya, napupuno rin ng determinasyon si Raven na muling makipag-usap kay Harpy. Pumunta siya sa mansyon kasama si Yuki, ngunit nagkataon na naroon din sina Sheik at Duke para makita si Harpy. Sa sandaling ipakilala ni Yuki si Raven kay Duke, nagiging mapang-abuso ito, nagtatanong kung isa lang siyang desperadong taunan na bumalik para manligaw sa isang babaeng tinanggihan na siya. Sinusubukan ni Yuki na ipagtanggol si Raven at sinasabi rin sa kanya na mahal ni Duke si Harpy, kaya naman labis siyang maingat. Tinanong ni Duke si Raven kung bakit siya narito,
At matapos mock-honor, sinabi ni Raven na wala siyang alam tungkol kay Harpy, ngunit gusto pa rin niyang makausap siya ng isang beses pa. Hindi man lang nagmamalasakit si Duque na para siyang si Sabrina Carpenter, at sinasabi sa kanya na dapat siyang magsalita na parang paprotektahan niya si Harpy at pasasayahin, dahil iyon ang dialog na nakakapanalo sa mga tagapagbantay ng babae. Gayunpaman, tumangging manggopya si Raven at humanga si Duque kay Loki. Itinutulak niya ito patungo kay Harpy, sinasabing sabihin ang gusto niya sa kanya. Pumunta si Raven sa isang tahimik na lugar kasama si Harpy at inabot sa kanya ang regalo, kinakabahang nagtatanong kung maaari silang maging magkaibigan kahit man lang. Masaya si Harpy nang makatanggap ng regalo, at nagpasya siyang payagan si Raven na maging kaibigan niya. Kahit wala siyang intensyon na higit pa roon, lumipas ang ilang araw at medyo nalulungkot si Yuki dahil mahigit isang linggo na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Celia, na nagpahina sa kanya. Tumakbo si Shake papunta sa kanya at nagsimulang tumalon sa paligid ng silid. Nagmamakaawang pumunta siya sa mansyon ni Celia para makapaglaro sa hardin kasama si Harpy. Pero wala talaga sa mood si Yuki, at sinabi niya sa lalaki na magkikita na lang sila sa ibang pagkakataon dahil sa ngayon gusto lang niyang matulog hanggang sa muli niyang makita ang dalaga. Naisip niya kung paano wala siyang ideya kung gaano kabisi ang grupo ng bayani karamihan sa mga araw. Si Celia ay halos hindi kailanman nasa bahay dahil naglalakbay siya mula isang lungsod patungo sa isa pa, nagpapagaling sa mga taong walang pag-asa at walang ibang manggagamot ang makagawa ng anuman para sa kanila. Si Raven ang kapitan ng mga gwardya, kaya palagi siyang kailangang makitungo sa mga bagong recruit, at tiyakin na lahat sila ay maayos. Si Mika ang palasyong salamangkero, na humaharap sa anumang problema na kinakaharap ng korte ng hari, habang si Yuga naman ay halos brand ambassador ng kaharian dahil siya ang humahawak sa karamihan ng diplomasya at nag-aalaga sa mga mataas na antas ng halimaw na hindi kayang harapin ng mga mababang antas na manlalakbay. Iniisip niya kung paanong kumpara sa kanila ay isa lang siyang basura at nagtataka kung may magagawa ba siya para mapagaan ang kanilang buhay. Nabasag ang kanyang mga iniisip nang tumalon si Shake sa kanyang dibdib at nagsimulang magreklamo kung paano sana siya sumama kay Duque, pero sinuri siya ni Raven para sa mga kabalyero at inalok ng posisyon na tinanggap ni Duque, kaya ngayon siya at si Yuki na lang ang walang trabaho. Bago pa makahanap ng dahilan si Yuki para iwasan siya, kumatok si Harpy sa pinto at pumasok sa kwarto. Agad na nag-excite si Shake sa pag-iisip na sa wakas ay makakalabas na siya sa nakakalungkot na silid na ito at makakakuha ng kaunting sikat ng araw, nang sabihin ni Harpy kay Yuki na sinugo siya ni Celia na may mensahe, sinasabing malaya siya sa hapon at gustong-gustong makipagkita sa kanya. Tuwang-tuwa si Yuki pagkarinig nito at agad-agad bumangon, iniisip kung paano niya sa wakas maibibigay sa kanya ang kwintas na binili niya sa gift shop. Nagpasya si Shake na bumalik sa mansyon kasama si Harpy, iniwan si Yuki na nag-iisa. Nagpasya si Yuki na lumabas para magpahangin at marahil ay makahawak ng damo. Habang naglalakad sa mga kalye, nagtataka siya kung ano ang dapat niyang gawin para palipasin ang oras hanggang hapon. Biglang may isang matandang babae na tumawag sa kanya at sinabing dapat niyang ipacheck ang kanyang kinabukasan, dahil nakikita niyang malas siya ngayon at magkakaroon ng masamang araw. Walang makakapagpabagsak sa mood ni Yuki ngayon at binabaliwala niya ang matandang babae, sinasabing makikilala niya ngayon ang babaeng pinapangarap niya. Walang anumang maaaring magkamali ngayon. Nagpasya siyang bumili ng ilang cupcake mula sa panaderia bilang regalo kay Celia, ngunit naguluhan siya nang makita ang isang malaking lalaking nagtatrabaho sa gym na nakasuot ng pink na apron, sinisira ang lahat ng pamantayang pangkasarian, at nagbebenta ng mga cupcake. Lumapit siya sa lalaki, nagtatanong kung nasaan ang babaeng karaniwang nagbibenta ng cake, at ang lalaki ay kapatid pala nito. Sinasabing abala ang babae sa araw na iyon at siya na lang ang bahala sa kanya. Nagpasya si Yuki na kumuha ng ilang cupcake at hiniling sa gym rat na ipapak ito para sa kanya, ngunit ang roided up na bastardo ay nagpak nito at itinulak sa dibdib ni Yuki nang napakalakas na nagtaka si Yuki kung nabali ba siya ng buto-buto. Habang papunta siya, binuksan niya ang bag para makita na kalahati ng mga cupcake ay durog dahil sa sobrang sigasig ni Sam at umaasa na babalik agad ang matamis na batang babae para ibenta ang mga ito. Nagpasya siyang subukan ng isa at ang cupcake ay naging napakaganda kahit kalahati na itong durog. Sa kanyang pagkalito, nabangga niya ang isang higanteng lalaki, na galit na lumingon,
ngunit nagpasya na huwag na lang pansinin. Nagpasya si Yuki na muling magpatuloy sa kanyang paglalakbay, sa pagkakataong ito ay medyo maingat sa kanyang paglalakad, nang halos matapakan niya ang isang tumpok ng dumi ng aso. Napagtanto niya na hindi maganda ang takbo ng araw niya at nagpasya siyang maging maingat sa paglalakad nang may isang maliit na hanggal na bata ang bumangga sa kanya at natamba. Nakuha ni Yuki na mapigil ang pagbagsak niya sa pamamagitan ng paghuli sa kanya, ngunit ang tusok-tusok na karne na hawak ng batang lalaki ay nahulog sa lupa at nagsimulang umiyak ang tanga. Sinubukan ni Yuki na aliwin siya at kalaunan ay dinala siya sa tindahan ng tusok-tusok at binilhan siya ng 2 karagdagang tusok-tusok mula sa kariton. Nagpasalamat ang bata sa kanya at tumakbo palayo. Bago pa man maintindihan ni Yuki kung ano ang nangyayari, may lalaking bumangga sa kanya at nagawang nakawin ang kanyang pitaka. Agad na natanto ni Yuki na siya ay ninakawan at hinabol ang magnanakaw na hindi makasabay sa kanyang bilis, at nakatanggap ng mabilis na dropkick sa likod ng ulo. Ang magnanakaw ay bumangga sa pader at nawalan ng malay habang nabawi ni Yuki ang kanyang pitaka at paalis na nang may tumawag sa kanya mula sa likuran, sinasabing hindi mangyayari ang pagnanakaw at pagnanakaw sa araw sa lungsod na ito. Tumingon si Yuki para makita na walang iba kundi ang bayaning si Yuga na nakatayo sa harap niya na nakabunot ang espada. Sinabi niya kay Yuki na ibagsak na ang bag ngayon at sumuko, pero sinubukan ni Yuki na ipaliwanag na siya ang ninakawan. Pero masyadong makapal ang ulo ni Yuga, kaya nagpasya si Wo na hindi makinig at sinimulang iwagayway ang kanyang espada. Naiwasan ni Yuki ang unang atake at umatras ng ilang hakbang, ngunit habang ginagawa ito, nagawang hatiin ni Yuga ang pitaka ng barya, na nagdulot ng pagbagsak ng lahat ng kanyang pera sa lupa. Napagpasyahan ni Yuki na ang pinakamagandang gawin ay tumakas ng walang pera, ngunit naging mahirap din yun dahil naharangan ang kanyang daan ng isang grupo ng mga gwardya ng hari. Mabilis siyang nahuli at dinala sa mga piitan kung saan siya inilagay sa isang madilim at maruming selda. Napabuntong hininga si Yuki sa pagkadismaya nang mapagtanto niyang totoo ang sinabi ng matandang babae at sumpa ang buong araw na ito. Bago pa man siya lalong malungkot, narinig niya ang isang pamilyar na boses, habang naglalakad si Duke patungo sa kanyang selda at nagtanong kung ano ang ginawa niya para mapunta rito. Nakalimutan ni Yuki na nagtatrabaho na ngayon bilang Royal Guard si Duke, habang tinanong ni Duke si Yuki kung binugbog niya ang isang inosenteng tao dahil lang hindi siya binibigyan ng oras ni Celia. Sinabi ni Yuki sa kanya na wala naman siyang ginawa, sa katunayan, siya pa nga ang ninakawan, pero ang tanggang bayani ay gumamit ng kalupitan ng pulisya sa kanya at hindi pa siya pinayagang kumuha ng abogado. Sinabi sa kanya ni Duke na huwag mag-alala dahil nagawa ni Raven na makuha ang kaso at kasalukuyan niyang binibiripika ang lahat ng impormasyon, na nangangahulugang malaya na siya. Nakahinga ng maluwag si Yuki nang lumapit sa Duke ang isang gwardyang babaeng elf na nagngangalang Irene at sinabihang bumalik na sila sa pagsasanay. Sinabi ni Duke sa kanya na ibigay muna ang susi dahil malaya nang umalis si Yuki. Agad na ibinigay ni Irene sa kanya ang susi at pinalaya si Yuki habang sinasabi sa kanya na nais din ng bayaning si Yuga na humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Medyo nagulat si Yuki sa sinabi niya, pero sa huli, niliber siya ni Yuga ng malaking handaan kasama si Raven para bumawi sa kanyang pagkakamali. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya ng personal, nagmamakaawa para sa kapatawaran habang sinasabihan siyang kumain ng marami hanggat kaya niya. Hindi nagtagal ay umupo sila at talagang nilamon ang pagkain, pagkatapos ay muling sumulat si Raven sa isang piraso ng papel at sinabihan si Yuga na muling humingi ng paumanhin. Sinabi ni Yuga na wala siyang kaalam-alam na magkaibigan sina Yuki at Raven, at inihayag na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang nawala ng kontrol si Raven. Doon biglang naalala ni Yuga na si Yuki ay ang parehong taong nakabangga niya habang nasa bayan siya kasama si Mika. Agad na tinanong ni Yuki kung ano ang relasyon niya kay Celia at medyo nagulat si Yuki sa tanong at sumagot na magkaibigan lang sila. Agad siyang nagmakaawa sa kanya para sa ilang payo kung paano niya mapapanatili ang mas magandang relasyon kay Celia. Agad na naguluhan si Yuki dahil walang kaalam-alam si Yuga na humihingi siya ng payo mula sa kanyang karibal mismo. Nagpasya si Yuki na kalmehan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabing ilang linggo lang niya nakilala si Celia at dapat na tanungin niya ang sinumang mas nakakakilala sa kanya. Humarap si Yuga kay Raven, ngunit agad niyang isinulat na hindi niya sasagutin ang alinman sa mga tanong na iyon dahil wala rin siyang ideya tungkol dito.
Tumingin si Yuga pababa na parang talunan, sinasabing hindi rin niya talaga kayang tanungin si Mika, dahil galit ito kay Celia. Nagtataka pareho sina Raven at Yuki na kakapanayam lang sa kanya. Tinatanong ni Yuki si Yuga na ipaliwanag kung ano ang sinasabi niya at dahil walang ideya si Yuga na si Yuki ang general ng demonyo, ipinaliwanag niya kung paanong sa isang napakahirap na labanan laban sa isang general ng demonyo, may kondisyon na itinakda ang demonyo na iwanan si Celia at agad itong sinang-ayunan ni Mika. Sinasabi ni Yuki na hindi iyon ang nangyari, pero sumagot si Yuga, tinanong kung nandoon ba siya para makita iyon, at agad na iniligtas ni Yuki ang sarili mula sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao at sumagot na narinig niya iyon kay Mika. Sinasabi ni Yuga na masasabi lang ni Mika sa kanila na iwanan si Celia kung galit siya sa kanya, pero sinasabi naman ni Yuki na sa huli, siya ang leader at siya ang gumawa ng huling desisyon na iwanan si Celia. Napagtanto ni Yuga na totoo ang sinasabi ni Yuki, pero hindi pa rin niya matanggap ito. Sinasabing hindi niya kailanman iiwan si Celia, pero inilagay ni Raven ang kanyang mga kamay sa balikat ni Yuga at umiling. Binigyan ni Yuki ng boses si Raven, sa pamamagitan ng pagsasabi kay Yuga na siya ang bayani at dapat nang tumigil sa pagsisisi sa kanyang mga kaalyado para sa kanyang mga kainahinalang desisyon. Talagang tinamaan si Yuga dito at nagsimula siyang umiyak bago tuluyang tumigil nang mapagtanto niya kung paano niya pinakitunguhan ng masama si Mika, kahit na palagi siyang sumuporta sa kanya sa buong buhay niya. Nagpasya siyang bumawi sa kanya at humingi agad ng paumanhin, pero sinama niya pareho sina Raven at Yuki, dahil masyado siyang bitch para mag-isa. Pagkatapos ay bigla siyang pumasok sa bahay nito nang hindi kumakatok at nakita niya itong nagbibihis. Sinigawan siya ni Mika, pero wala siyang pakialam at agad siyang humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa masamang pagtrato sa kanya at pagpapasa ng sisi sa pag-alis ni Celia. Si Mika, na galit gaya ng dati, ay kinuha ang kanyang mahiwagang tungkod at nagpasya na ilabas na sa wakas ang kanyang pagkabigo at sinimulang bugbugin ng husto ang bayani. Habang iniwan ni Yuki ang iba kay Raven at umalis patungo sa mansyon ni Celia. Sa daan, muli siyang hininto ni Sam Sulek, ngunit sa pagkakataong ito kasama niya ang kanyang kapatid na babae, at binigyan siya nito ng bagong pakete bilang paghingi ng paumanhin para sa huling pakete na nadurog. Nagpasalamat siya sa regalo at nagmadaling naglakad, nang bigla siyang napalibutan ng grupo ng mga lalaking nakasuot ng suit. Sa pag-aakalang may mangyayaring masama, nagtataka siya kung ano na naman ang nagawa niya. Pero nagkataon na ang batang nakabangga sa kanya ay mula sa isang marangal na pamilya kaya bilang pasasalamat, binigyan din nila siya ng isang pakete ng mga tusok-tusok. Nagpasalamat si Yuki sa kanila at nagmadaling pumunta sa mansyon ni Celia at nakita niya itong nakaupo sa isang upuan at nagbabasa ng mga libro. Malugod niya itong binati habang inihahandog sa kanya ang mga cake at tusok-tusok. Nagpasalamat si Celia sa mga regalo at sinabing magkakape siya nang biglang pumasok si Yuga sa kanilang kwarto at sumigaw kay Celia na napagtanto niya ang pagkakamali nito. Pero sinuntok siya ni Mika sa mukha at sinabihang tumahimik. Dumating din si Raven sa sandaling iyon at nagpasya si Mika na pumunta sa harap at humingi ng paumanhin kay Celia dahil sa pag-iwan sa kanya, sinasabing magkakampi sila at hindi dapat iniwan si Celia sa anumang pagkakataon. Si Celia ay ngumingiti lamang, sinasabing nakasalalay ang buhay ng milyon-milyong tao at mas mahalaga ang pagtalo sa Demon King. Bukod pa rito, pinaalalahanan niya ito na nang matalo nila ang hari ng demonyo, kahit na pagod si Mika at wala na siyang natitirang mana, tumakbo pa rin siya ng buong bilis pabalik kay Celia para masigurado na okay lang ito. At nang makita niya ito, bumagsak si Mika dahil sa pagod at ginhawa. Mukhang maayos naman ang lahat sa huli, dahil naglakad-lakad sina Celia at Yuki sa paglubog ng araw. Nang biglang inilabas ni Yuki ang kwintas na binili niya para kay Celia, tinanggap niya ito ng buong galang, at nagpasalamat kay Yuki sa lahat ng ginawa niya para sa kanya hanggang ngayon. Lumipas ang ilang araw mula noon, nang isang magandang umaga, nagkaroon si Yuki ng napakalaking pagkakataon na samahan si Celia sa isa sa mga lugar nito para sa pananaliksik at tulungan nito sa gawain nito. Sa kasamaang palad para sa kanya, walang bagay na gusto niya ang kailanman magiging maayos, at sa pagkakataong ito ang problema ay nagmula kay Sheikh, na nagawang makialam sa kanilang negosyo, at nakumbinsi si Celia na payagan siyang sumama dahil nababagot siya. Sa karwahe, tila nasa sabik si Sheikh, sinasabing hindi pa siya nakasakay sa karwahe noon,
ngunit sinabi ni Yok sa kanya na huwag masyadong mauna dahil hindi naman sila magkakaroon ng masayang paglalakbay, at sinamahan lang nila si Celia para matulungan siya sa kanyang trabaho. Umiti si Celia at nagpasalamat sa pagpunta nila, pero nagsimula siyang magmukhang medyo nasusuka. Agad nag-alala si Yuki at tinanong kung okay lang siya. Magiliw na sumagot si Celia na maayos lang siya, at ang pangunahing problema ay medyo nahihilo siya sa biyahe. Iminungkahi ni Yuki na baka magpahinga muna sila bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit may mas magandang ideya si Shake at inabutan siya ng isang potion. Sinasabing ito ay isang lihim na potion na niluto ng mga pixies na sinasabing makakatulong sa kanya na malampasan ang mga ganitong issue. Masayang tinanggap ni Celia ang Gayuma at nilaklak ito. Sa kanyang pagtataka, halos tuluyang nawala ang kanyang pagkahilo. Nagpasalamat siya kay Shake para sa gamot, habang nakaharap si Shake kay Yuki na nagtatanong kung medyo masaya na ba siya na sumama sa kanya. Sinusubukang itulak ni Yuki si Celia, habang tumatawa si Celia, sinasabing talagang natutuwa siya na nakasama silang dalawa sa kanyang ekspedisyon dahil mas nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa. Ilang sandali pa, nakarating sila sa nayon kung saan matagal nang laganap ang mga sakit. Napansin ni Celia na napakatahimik ng nayon, ngunit walang gaanong sigla na makikita dito. Nakatagpo sila ng isang matandang lalaki na agad nakilala si Celia at binati siya, sinasabing hindi niya kailanman inaasahang tutulong ito sa kanilang nayon. Sinagot siya ni Celia at ipinakilala kapwa si Yuki at si Shake, sinasabing sila ay kanyang mga kaibigan at mahuhusay na salamangkero mismo na makakatulong sa mga taga-nayon. Dinala sila ng matandang geyser sa isang simbahan kung saan nakita nila ang karamihan sa mga sugatan at may sakit na nakahandusay sa awa ng kanilang mga Diyos na matagal nang patay. Napansin ni Yuki na talagang ibinubuhos ni Celia ang kanyang puso sa pagtulong sa lahat ng mahihirap na taga-nayon, at ginagawa rin niya ang kanyang bahagi. Muling lumitaw ang lumang geyser at nagpasalamat kay Yuki sa pagtulong nito sa kanila. Nang tanungin ni Yuki kung may namatay na ba, sumagot ang matandang lalaki na patay na sana silang lahat ilang araw na ang nakalipas nang biglang dumating ang isang grupo ng mga bandido, ngunit pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang lalaki at nakipaglaban sa kanila bago nawala rin. Nagtataka si Yuki kung nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang grupo ng bandido nang mapansin niyang medyo pagod si Celia kahit nagpapanggap itong malakas at nakangiti sa bawat taga-nayon na humihingi ng tulong sa kanya. Lumapit siya sa kanya at sinabing magpahinga muna sila, pero tumanggi si Celia, sinabing okay lang siya at tumayo para tumulong pa. Nagpasya si Yuki na gumawa ng desisyon at pinatulog niya ito gamit ang isa sa kanyang mga spell. Agad nag-alala ang mga taga-nayon nang buhati niya ito sa kanyang mga bisig at sabihing pagod lang siya at kailangan magpahinga ng kaunti. At sa susunod na buksan muli ni Celia ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili sa isang silid kasama sina Shake at Yuki na naghihintay sa kanya. Agad niyang natanto na si Yuki ang nagpatambo sa kanya at sinabi kay Yuki na dapat niyang igalang ang desisyon ng ibang tao, sa halip na gawin ang sa tingin niya ay pinakamainam para sa kanila. Parang isa ito sa mga kombinasyon na ayaw kong mangyari sa girlfriend ko, pero ekspertong hinawakan ito ni Yuki at sinabihang manahimik, dahil hindi alam ng mga babae kung ano ang mabuti para sa kanila. Dahil hindi pa sila naaabot ng feminismo, sumasang-ayon na lang si Celia, pero sinabihan niya itong huwag nang gawin ulit iyon ng walang pahintulot. Nangako si Yuki na hindi niya gagawin iyon at ipinahayag na maaari siyang magpahinga ng mapayapa, dahil nagamot na nila ang lahat ng mga taga-nayon. Maligayang ngumingiti si Celia sa kanila at nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay nila sa kanya kasama ang mga taga-nayon. Bago pa man mas ulit ni Yuki ang pagkakataon at humingi ng pahintulot sa kanya na makipag-break, muling sumingit ang matandang geyser. Sa pagkakataong ito ay tinanong si Celia kung maaari niyang tingnan ang isang batang babae na nagngangalang Til na nakatira sa labas ng nayon, at matagal nang may sakit. Tinanong ni Yuki kung nasugatan siya sa mga pagsalakay ng mga bandido, pero umiling ang matandang lalaki, sinasabing wala siya noong mga panahong iyon. Si Celia, dahil sa pagiging mabait niya, ay agad-agad pumayag na samahan siya sa dalaga. Nakarating sila sa bahay ng batang babae bago lumubog ang araw at pumasok dito upang makita ang isang cute na maliit na kubo, na mas malaki pa sa pinagsamang 5 apartment sa New York. Nagpakilala si Celia at tinanong si Til kung okay lang siya. Habang nagsisimula siyang sumagot, inatake siya ng ubo.
Agad na sinabi ni Yuki kay Shake na gamitin ang kanyang mga mahiwagang potion, at hindi nagtagal, nagsimula na siyang gumaling. Nagpasalamat si Teal kay Shake para sa Gayuma, sinasabing siya mismo ang ipinadala sa kanya ng Diyos ng tagapagbantay. Nagtatanong si Yuki kung ano ang sinasabi niya, at nagulat, tinanong ni Teal kung hindi ba nila nakita ang estatwa sa labas ng bayan. Nalilito si Yuki, pero nagpatuloy si Teal na isang araw ay dumagsa ang isang grupo ng mga bandido sa nayon. Nakaligtas siya sa pag-atake dahil lang nagpunta siya para magbigay ng handog sa estatwa, at ayon sa kanya, paraan iyon ng kanyang tagapagbantay na Diyos na protektahan siya. Parehong iniisip ni Yuki at Shake na nagkataon lang ito, pero sumagot si Teal na minsan nang pauwi siya sa bahay niya sa dilim, napalibutan siya ng maraming lobo, at tiyak na namatay na sana, pero nagulat sila ng Diyos ng tagapagtanggol sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang madilim na kidlat at nailigtas ang kanyang buhay. Ito ang nagpagising sa kuryusidad ni Yuki, at hiniling niya sa dalaga na dalhin sila sa estatwa. Ilang sandali pa ay narating na rin nila ang estatwa na malinaw na hindi sa isang Diyos, kundi sa isang demonyo. Gayunpaman, napaka-defensive ni Teal, sinasabing ang Diyos ng tagapagbantay ay hindi isang demonyo. Agad siyang inatake ng isa pang ubo, at nagpasya si Celia na mas mabuting ibalik siya sa kanyang kubo. Naiwan sina Yuki at Shake para masusing tingnan ang estatwa, at sinabi ni Yuki kung gaano kamukha ng mga gargoyle sa kastilyo ng hari ng mga demonyo ang estatwa. Nang biglang mabuhay ang estatwa at atakihin sila, pareho silang nakaiwas sa atake at nakumpirmang ang estatwa ay talagang isang demonyong nilalang. Agad na kumilos si Shake at sinipa ang demonyo sa mukha, bago ito ikulong sa armbar, naghihintay ng karagdagang utos mula kay Yuki. Hinugot ni Shake ang kanyang kutsilyo, handang patayin ang demonyo, ngunit sinabi ni Yuki sa kanya na maghintay, dahil gusto niyang makipag-usap sa demonyo. Kapag naghiwalay na, tinanong ng demonyo kung hindi ba sila narito para patayin siya, at pinaalalahanan siya ni Yuki na siya ang unang sumirang sa kanila. Humihingi ng paumanhin ang demonyo at inihayag na nilikha siya upang bantayan ang isang templo sa malayo mula sa lugar na ito, ngunit isang araw ay ninakawan ang templo, at siya rin ay ninakaw kasama ang iba pang mga kalakal. Ang parehong grupo ng mga bandido ay nagpasya noon na atakehin ang inosenteng nayong ito, kaya nagpasya siyang ipataw sa kanila ang banal na paghatol at nilipol silang lahat. Mula ng araw na iyon, ginawa siyang Diyos ng mga taga-nayon. Matagal nang nangyari iyon, at halos lahat sa nayon ay unti-unting nakalimot sa kanya, maliban na lang sa batang babae na regular na bumibisita sa kanya anuman ang mangyari. Lagi niyang nililinas ang lugar, at sinisiguro niyang walang anumang makakasakit sa kanya sa anumang paraan. Pinigilan pa niya itong bumalik sa nayon ng araw na iyon nang atakihin ng bandido ang nayon. Tila naiintindihan ni Yuki at tinanong kung may masamang balak siya sa mga tao sa nayon. Sinasabi ng demonyo na wala na siyang pakialam sa ibang mga taga-nayon sa puntong ito, ni wala siyang balak na makialam, ngunit sisiguraduhin niyang maprotektahan ang batang babae mula sa anumang pinsala. Nagpasya si Yuki na walang dahilan para alisin ang demonyo noon at nagpatuloy, bago pinadala si Shake sa isang espesyal na gawain. Dahil dito, naiwan siyang mag-isa kasama si Celia sa gabi na may liwanag ng buwan kung saan naglakad sila sa magagandang kagubatan. Sinabi ni Yuki sa kanya na hindi dapat nagdudulot ng anumang problema ang demonyo, kaya dapat na lang nilang hayaan ito at sumang-ayon si Celia doon. Biglang nawala ng masabi si Yuki habang nakatingin kay Celia na maganda sa liwanag ng buwan habang nakangiti. Habang naglalakad, natisod si Celia sa isa sa mga sanga, ngunit naabutan siya ni Yuki sa oras at nailigtas siya mula sa pagbagsak. Ramdam ang tensyon. Pero dahil PG-13 ang palabas, hindi talaga kami makagawa ng marami at makapagpatuloy. Hindi nagtagal ay bumalik silang dalawa sa nayon at sakto lang dahil muling sinalakay ng isang grupo ng mga bandido ang nayon. Nagawa ni Yuki at Celia na makarating sa kuta upang palakasin ang depensa, ngunit sinabi ni Yuki sa inaantok na si Shake na magpatuloy na lang at harapin ang mga bandido kung paano niya gusto. Malakas na naghikab si Shake bago tumalon pasulong at sinipa ng husto ang unang dalawang bandido at pinugutan ng leeg ang dalawa pa. Nagulat si Celia nang makita si Shake na kumikilos dahil hindi niya inaasahang ganito siya kalakas, pero sinabi ni Yuki sa kanya na siya ang kanyang nasasakupan, kaya malinaw na malakas siya. Sa gayon, nagpasya siyang pumasok na mismo sa labanan habang sinusuportahan siya ni Celia.
Ginamit niya ang isa sa kanyang kakayahan para sabay-sabay na patalsikan ang 7 bandido, habang binabara ang atake ng isa pang bandido na sumubok na lumapit sa kanya ng palihim. Nagulat ang bandido pero agad siyang natangay. Biglang naramdaman ni Yuki na may gumagapang mula sa likod at pinabagsak ang isang bandido na sinusubukang sorpresahin si Sileo mula sa likod. Nagpasalamat siya sa tulong nito nang biglang napansin nila ang maraming usok na nagmumula sa gubat kung saan dapat naroon ang Diyos na tagapangalaga. Inutusan ni Yuki si Shake na maghanap-hanap sa paligid at agad namang umalis si Shake para mag-imbestiga. Isa pang alon ng mga bandido ang lumapit kay Yuki, sinasabing labis silang nagmamalaki, ngunit sinabi ni Yuki sa kanila na hindi na niya kailangang masyadong mag-isip para talunin sila. Ginamit lang niya ang isa sa kanyang mga kakayahan sa mahika ng hangin at binihag sila sa isang buhawi, bago sila tinalian ng lubod. Medyo nag-alala si Yuki dahil hindi pa bumabalik si Shake, kaya pumasok siya sa loob ng kagubatan kasama si Sileo para tingnan kung ano ang nangyari. Handa siyang makakita ng nakakakilabot na eksena kung saan umiiyak si Teal sa demonyong pinutulan ng pakpak, habang hinawakan ng isang lalaking nakasuot ng pula at itim sa leeg si Shake at sinipa siya palayo. Agad na tumakbo si Sileo kay Shake, sinisigurado na maayos siya, habang nagtataka si Yuki kung sino ang lalaking ito na madaling natalo si Shake. Sinabi ni Sileo kay Yuki na mag-ingat dahil ang lalaking iyon ay nagngangalang Miller, ang bayani ng imperyo ng Goli. Medyo nagulat si Yuki dahil hindi niya inaasahang may higit sa isang bayani sa mundong ito. Umisi siya sa kanila, sinasabing dapat silang umalis sa daan niya habang nagsisimulang maglakad upang tapusin ang demonyong gargoyle. Pinaputok ni Yuki ang kanyang kapangyarihan sa kidlat sa kanya, ngunit ikinagulat niya, tila sinipsip ng espada ni Miller ang lahat ng kapangyarihan, na nag-iwan sa kanya na walang galos. Ibinunyag niya na ang kanyang espada ay tinatawag na Magic Eater na kayang neutralisahin ang anumang pag-atake ng mahika, at ang dahilan kung bakit niya sila inaatake at sinasalakay ay upang simulan ang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Sa paggawa nito, pinutol din niya ang braso ng demonyo, habang nagmamakaawa si Teal na tumigil siya. Sinimulang paputukan ni Yuki ng sunod-sunod na mahiwagang atake, ngunit tila walang epekto ang mga ito sa kanya habang patuloy siyang naglalakad patungo kay Yuki na sinubukang gamitin ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang atake, ngunit pagkatapos lumamig ang usok, nakita nilang nakatayo si Miller doon na may ngiti sa kanyang mukha. Si Yuki sa hindi malamang dahilan ay hindi tumitigil at patuloy na nagbubuga ng mahika patungo kay Miller, nang biglang magsimulang pumutok ang espada. Umiti si Yuki, sinasabing sa huli, ito ay isang gawang taong espada na may limitadong dami lamang ng enerhiyang mahika. Lalo pa niyang pinataas ang kanyang kapangyarihang mahika, at tuluyang winasak ang espada. Nagtataka si Miller, ngunit magsisimula na ang kanyang mga problema nang dumapo si Yuki, isang nakamamatay na suntok sa kanyang mukha na nagpabagsak sa kanya, ngunit mas malakas pala ang bayani kaysa sa hitsura niya at nagpaputok ng mahiwagang sinag sa gargoyle. Pero si Teal ang nagtapos na tumanggap ng suntok at malubhang nasugatan, bago pa man makagawa ng anuman si Yuki. Gumamit ang bayani ng mahiwagang ulan ng pana na hinaranggan ni Yuki, ngunit nakatakas si Miller. Ikinagalit ito ni Yuki ng husto kaya nawalan siya ng kontrol at nagbagong anyo bilang ganap na demonyo. Hinahabol niya si Miller sa buong kagubatan at binugbog ito ng suntok at sipa hanggang sa halos mamatay si Miller. Sa paggawa nito, itinapon niya ang bayani sa lawa at bumalik sa nayon. Nakita niya si Celia na naghihintay sa kanya sa labas at nagpasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa kanila hanggang ngayon. Sa kabutihang palad, kahit si Teal ay gumaling sa kanyang mga sugat at nagmakaawa sa kanila na ibalik siya sa kabiserang lungsod upang makahanap ng lunas para sa kanyang tagapagbantay na Diyos. Naisip ni Celia na kunin siya bilang isa sa kanyang mga katulong at tinanggap ang demonyo bilang estatwa ni Buddha upang itago muna ito, umaasang hindi magiging masama ang lahat. Ilang araw ang lumipas at masaya si Teal sa kanyang trabaho bilang katulong sa tahanan ni Celia at humuhuni ng isang kanta habang naglilinis sa paligid ng gargoyle, na ngayon ay isang estatwa ng Buddha. Sinabi ng demonyo sa kanya na hindi niya kailangang linisin ang paligid niya araw-araw, pero sinabi niya na gusto niyang magtrabaho ng ganito at tinanong kung may ideya siya kung nasaan si Yuki. Sumagot ang gargoyle na si Yuki ay kasama ni Celia sa kastilyo, na balita sa kanya. Sa loob ng kastilyo, parehong lumuhad sina Yuki at Celia,
habang isa sa mga babaeng gwardya ang nag-anunsyo na kasalukuyan silang nasa harapan ng Emperador Dar ng kahariang ito. Si Dar ay mukhang mayabang dahil agad niyang sinabi sa kanila na ang dahilan kung bakit niya sila tinawag dito ay may kinalaman sa nangyari sa nayon na inatake ng mga bandido. Umiti si Yuki at naisip na tila lahat ng mga hari ay puno ng kalokohan kahit na ito ay isang hari ng tao o hari ng demonyo. Sa kanyang gulat, biglang iniwan ng hari ang kanyang matigas na karakter, sinasabing mukhang isang malaking gago siya sa ganoong paraan, sinasabing magsasalita na lang siya ng normal mula ngayon. Sinabi ng gwardyang si Sylvia na huwag siyang makipag-usap ng normal at panatilihin ang kanyang pagka-Diyos, at pareho silang nagsimula ng pagtatalo tungkol sa kung paano sila dapat makipag-usap. Wala nang ideya si Yuki kung ano ang nangyayari sa puntong ito kaya nanahimik siya, at hindi nagtagal ay ibinaling ng hari ang kanyang atensyon pabalik sa kanila. Sinasabing nalaman niya na ang nayon ay inatake ng isang grupo ng mga tulisan, at ang bayani na si Miller mula sa Gaulish Empire, na kanilang Naple Ayers, na nagligtas sa nayon mula sa anumang malaking pinsala. Sinasabi niya na tiyak na makakatanggap sila ng gantimpala para sa kanilang mabuting gawa, ngunit sumagot si Sylvia na ginawa lamang niya ang tama at hindi kailangan ng anumang gantimpala. Siyempre, ayaw ng mayamang babaeng ito ng gantimpala, pero paano naman si Yuki na siya talagang gumawa ng lahat mag-isa, habang siya'y pagod at nagpapahinga. Pagkatapos, humarap ang hari kay Yuki at tinanong kung ano ang kailangan niya bilang nararapat na gantimpala, na nagpasya si Yuki na maglaro ng matagalang laro, at sinabi sa kanya na kahit ang isang hari ay hindi kayang ibigay ang tunay na gusto niya. Agad na naiintriga ang hari at tinanong kung ano talaga ang gusto niya. Tinanong niya kung gusto ba niya ng pera, pero umiling si Yuki. Tinanong ng hari kung gusto ba niya ng isang harem para sa kanyang sarili, ngunit muling umiling si Yuki. Kaya sa wakas tinanong ng hari kung gusto ba niya ang mismong trono, ngunit muling umiling si Yuki sa ikatlong pagkakataon, sinasabing ang tanging bagay na gusto niya higit sa lahat ay ang pagmamahal ni Sylvia. Si Sylvia ay nagulat, habang si Sylvia ay namumula ngunit ang hari ay tumawa lamang na nagsasabing wala siyang magagawa tungkol doon. Kinagabihan, pagbalik nila sa mansyon, nagpatira pa si Yuki sa lahat ng apat na paa na may ulo sa lupa at humingi ng tawad kay Sylvia, habang sinermonan siya nito, sinasabing hindi lugar ng silid ng hari para ipakita ang kanyang pagmamahal sa isang tao. Humingi muli ng tawad si Yuki, nagmamakaawa na huwag siyang magalit, habang ang kanyang ina na nakaupo rin doon ay tumatawa sa mga kalokohan ng batang pag-ibig at nagpasya na makialam upang gawing mas kawili-wili ang sitwasyon. Sabi niya na dahil nagkamali si Yuki, kailangan niyang magbayad para dito at bilang parusa, hindi siya makikita ni Sylvia sa loob ng isang buwan. Hindi makapaniwala si Yuki sa naririnig niya, pero sa parehong oras, kahit si Sylvia ay labis na naguguluhan dahil ayaw niyang lumayo kay Yuki at iniisip na medyo labis na ang parusa. Muling tumawa ang kanyang ina at sinabi na hindi na sila magkikita ng kalahating buwan. Sa sinabi niyang iyon, tinawag niya si Harpy na walang pag-aalinlangan na hinawakan si Yuki sa batok at sinimulang dalhin siya palabas. Habang naglalakad sila sa pasilyo, huminto siya sandali at sinabi sa kanyang dating kapitan na tumingin sa bintana kay Sheikh. Sinundan ni Yuki ang kanyang tingin at nakita si Sheikh na nakaupo mag-isa sa mga hardin, mukhang malungkot. Sinabi ni Harpy sa kanya na mula nang mangyari ang insidente sa nayon, hindi na siya naglalaro kay Sheikh at palaging malungkot. Napagtanto ni Yuki na malamang sinisisi ni Sheikh ang sarili niya sa lahat dahil hindi niya naprotektahan sina Till at ang gargoyle nang atakihin sila ni Miller. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Harpy ang kanyang tungkulin at dinala siya pabalik sa kanyang silid sa tavern kung saan nakita nila ang demonyo at si Till na nag-uusap. Sinabi ng gargoyle kay Till na dapat niyang alagaan ang sarili niya, at kahit si Harpy ay iniisip na dapat nang bumalik si Till sa mansyon kaya't pareho silang bumalik, iniwan si Yuki at ang gargoyle. Sinabi ni Yuki sa demonyo ang lahat ng nangyari ngayon, ngunit walang naitulong ang demonyo, sinasabing wala naman talaga siyang magagawa at dapat lang maghintay. Nagpasya si Yuki na humingi ng mas magandang opsyon at bumaba upang makipagkita kay Kramon at hilingin sa kanya na bigyan siya ng maraming trabaho hanggat maaari upang maging karapat-dapat siya kay Celia sa tunay na kahulugan. Makalipas ang kalahating buwan, patuloy na kumukuha si Yuki ng sunod-sunod na mga misyon sa pag-asang maging mas mahusay na adventurer at sa wakas, sa ika-15 araw, bumalik siya na masaya, handa nang muling makatagpo si Celia.
Pinahinto siya ng gargoyle sa kanyang paglalakad, na sinasabing gusto niyang makipag-usap sa kanya. Nalilito si Yuki, ngunit biglang nag-transform muli ang gargoyle pabalik sa demonyo, at agad na napansin ni Yuki ang problema. Ang demonyo ay unti-unting bumabagsak, dahil ang atake ni Miller ay mas malakas at mas nakakapinsala kaysa sa kanilang unang inisip. Tinanong ni Yuki kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya kanina, pero sumagot ang demonyo na wala namang silbi dahil wala silang paraan para pigilan ito. Naniniwala siya na baka may ilang araw pa siyang natitira bago siya tuluyang mag-collapse, at sinabi kay Yuki na alagaan si Teal sa lahat ng paraan. Sinabi niya kay Yuki na si Teal ay sobrang sakit pa rin at maaaring bumagsak anumang oras. Nagulat si Yuki nang marinig iyon, dahil binigyan siya ni Sheik ng isang espesyal na potion at ang mga potion nito ay milagroso sa kanilang kakayahang magpagaling. Sinabi ng demonyo sa kanya, bagaman, na pinapanood niya siya mula pa noong pagkabata niya, at alam niyang may mali na sa loob ng ilang linggo na. Sinasabi niya na kapag siya ay nagkahiwalay, si Teal ay lubos na mapapabayaan at hindi makakaligtas. Nangangako si Yuki na aalagaan niya si Teal kahit ano paman. Umiti ang demonyo, sinasabing ngayon ay makakapagpahinga na siya ng mapayapa dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang babae. Pero sinabi ni Yuki na huwag siyang mag-alala masyado, dahil hahanapan niya ng paraan para mapanatili rin siyang buhay. Sinasabi ng demonyo na wala siyang magagawa tungkol sa kanyang kalagayan. Pero sinasabi ni Yuki na maganda siya bilang palamuti sa kwarto, kaya titingnan niya kung ano ang magagawa niya para mapanatili itong buhay. Agad na pumunta si Yuki upang makipagkita kay Duke at sinabi sa kanya ang problema ng demonyo, at dahil si Duke ay isang demonyo sa buong buhay niya, alam niya ang solusyon at sinabi kay Yuki na pakainin ang gargoyle ng Magicite, na dapat magpagaling sa kanya ng lubusan. Pero bago pa niya maipaliwanag ang buong proseso, tumakbo si Yuki na nagpapasalamat sa kanya, kahit hindi niya alam kung saan siya makakahanap ng Magicite. Bago pa siya makapag-isip tungkol dito, nakita niya si Sealer na tumatakbo papalapit sa kanya na may alalang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi kay Yuki na sumama sa kanya agad dahil hindi maganda ang kalagayan ni Teal. Agad silang tumakbo pabalik sa mansyon at nakita nilang walang pagod na nagtatrabaho si Sheik sa kanyang mga potion. Pero sinabi niya kay Yuki na hindi maganda ang sitwasyon niya dahil kahit anong gawin niya, hindi bumababa ang lagnat. Sinasabi niyang sinusubukan niyang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Pero kailangan nilang gumawa ng isang bagay kaagad kung gusto nilang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Yuki na kunin ang ilan sa mga halamang kailangan niya para sa gamot. Hindi alam ni Yuki kung saan makakahanap ng mga halamang gamot na sinasabi niya kaya nag-alok si Sealer na samahan siya. Agad silang pumunta sa guild ng mga mangangalakal, ngunit sa kasamaang palad, wala na silang stock ng damo at Magicite. Sinasabi ng negosyante na may kakulangan sa RAM kaya't gumagamit ng Magicite bilang kapalit ang mga tao. Naliligaw si Yuki. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dahil kung hindi niya mahanap ang Magicite at ang Twilight Grass, mawawala niya pareho si Teal at ang demonyo sa kanyang kwarto. Dumating si Crayman at tinanong siya tungkol sa isang misyon. Sumagot si Yuki na hindi pa siya handa para sa isang misyon ngayon, pero sinabi ni Crayman na makinig muna siya at mag-usap na lang mamaya. Ipinaliwanag niya na ang misyon ay alisin ang isang halimaw mula sa isang kuwebo ng Magicite at dahil ang enerhiya ng Mahika ay nag-iipon sa kuwebo na iyon, tiyak na makakakita rin sila ng Twilight Grass. Sa kanyang kasiyahan, pumayag si Crayman na sumama sa kanila sa lokasyon, at kahit si Sofia ay sumama sa ekspedisyon dahil hindi siya makakapagpatalo kapag may sakit ang isa sa kanyang mga katulong. Pagdating ng gabi, nakarating sila sa kalapit na nayon, at sinabi ni Crayman na magpapalipas sila ng gabi doon at pupunta sa kuweba kinabukasan ng umaga. Nagulat si Yuki at gusto nang umalis kaagad, pero sinabi ni Crayman na mag-relax siya dahil ang ibang mga halimaw ay aktibo rin sa gabi at ayaw nilang gawing mas mahirap ang kanilang trabaho kaysa sa dati na. Bukod pa rito, ang halimaw na ito ay isang mutated na kumakain ng bato na naging sobrang lakas matapos kumain ng maraming Magicite at ngayon ay hindi na talaga naapektuhan ng mga atake ng Mahika. Bukod dito, ipinaalam ni Crayman sa kanila na ang taong nag-utos ng pangangaso na ito ay gusto ang halimaw na buhay, kaya kailangan nilang malaman kung paano iyon gagawin. Kinabukasan, maaga silang naghanda at pumasok sa kuweba. Maya-maya, nakatagpo sila ng harapan ang halimaw na kumakain ng bato,
ngumunguya ng mga magicite crystals na parang kumakain ng Chips Ahoy. Sa sandaling makita niya ang mga mananakop, naghagis siya ng maraming bato sa kanila. Iniligtas ni Yuki si Celia mula sa pagkasira ng isa sa mga bato habang si Sofia ay winasak ang batong itinapon sa kanya ng isang sipa at ginamit ni Crayman ang isang kakaibang mahikal na kasanayan upang harapin ang mga batong itinapon sa kanya. Agad na sinubukan ni Yuki na gumanti at gumamit ng isang nakakasakit na spell sa kanya, ngunit ang halimaw ay hindi man lang nasaktan. Sinabi ni Crayman na mag-ingat siya dahil kailangan nilang hulihin ang demonyo ng buhay, kaya ginamit niya ang kanyang Earthlock na atake na nagdulot sa Rock Eater na may pit, habang ginamit ni Celia ang kanyang Divine Chain spell upang ma-lock ito sa lugar. Lahat ito ay walang silbi, dahil nagawa ng halimaw na maputol ang mga kadena at sirain ang mga bato sa paligid nito upang makawala muli. Nag-isip si Crayman ng plano kung paano sirain ang halimaw mula sa loob palabas. Iminungkahi niya na maaari niyang gamitin ang kanyang shadow magic upang lumikha ng isang hadlang sa paligid ni Sofia na makakapasok sa loob ng bibig ng halimaw at patayin ito mula sa loob. Nag-aalala si Celia, pero sinabi ni Sofia na huwag mag-alala dahil siya ay dalubhasa sa malapit na laban. Nagpasya si Yuki na simulan na ang laban at lumikha ng isang frost cage sa paligid ng halimaw, na sinundan ng divine chains ni Celia. Agad na natakpan si Sofia ng anino ng mahika at tumalon sa bibig ng halimaw, na naglalaho sa loob. Napagtanto ng halimaw na may mali at sinubukan niyang makawala sa mga gapos, ngunit patuloy na inirerecast ni Yuki at Celia ang kanilang mga kakayahan upang mapanatili ang mga ito sa lugar. May isa pang lihim ang halimaw, nang maglabas ito ng maraming maliliit na demonyo ng bato na hindi rin tinatablan ng magic damage. Nang malaman ito, sinimulang sepukan ni Yuki ang mga halimaw, sinisira ang mga ito isa-isa. Habang si Celia ay nahihirapang hawakan ang higanteng kumakain ng bato, hindi nagtagal ay siya ay nanghihina at itinulak sa lupa. Habang ang halimaw ay nakatayo sa ibabaw niya ng nakakatakot, ngunit bago pa ito makapagpahamak sa kanya, bumagsak ang halimaw sa lupa at lumabas si Sofia mula sa loob, matagumpay na winasak ang halimaw mula sa loob. Agad siyang niyakap ni Crayman at sinabi kina Celia at Yuki na kunin ang Twilight Grass. Agad silang tumakbo papasok sa kuweba at natagpuan ang Twilight Grass, ngunit nang banggitin ni Yuki ang pagbalik, sinabi ni Crayman na manatili sila magdamag dahil ang paglalakbay sa gabi ay maaaring napakadelikado. Nag-aalala si Yuki kay Teal at nagpasya siyang lumayo sa gabi, pero alam ni Celia na gagawin niya ito dahil kaya niyang lumipad. Kaya ibinigay niya ang mga halamang gamot kay Yuki, na muling tumubo ang mga sungay at pakpak bago lumipad pabalik sa Teal at sa gargoyle. Ibinigay niya ang mga damo kay Shake at nagmadaling bumalik sa kanyang silid. Pinilit na ipasok ang magicite crystal sa lalamunan ng gargoyle. Kaagad na muling tumubo ang braso ng demonyo at naramdaman niya ang agos ng enerhiya sa loob niya, bago siya umalis sa silid at diretso nang pumunta kay Teal. Pumasok siya sa kanyang silid tulugan tulad ni Epstein at nakita siyang mahimbing na natutulog, pero ginaising siya ng tanga na ito, para sabihin lang na magiging maayos na siya ngayon. Lubos na pagod, lumipad si Yuki pabalik sa kabilang nayon upang matiyak na walang makakaalam tungkol sa kanyang tunay na pagkatao na nagpagod sa kanya, ngunit ginantimpalaan siya sa pamamagitan ng pagtulog sa kahangahangang mga hita ni Celia. Ilang araw na ang lumipas mula sa huling insidente at wala nang mas magandang gawin si Yuki kaya naglalakad-lakad siya sa paligid ng lungsod na walang kabuluhan sa lipunan, nang mapansin niya si Crayman na mukhang nalilito at pagod kaya agad siyang tumakbo papunta sa kanya para lalo pang palalain ang kanyang mga problema. Tinanong niya si Crayman kung ano ang ginagawa nito, at sumagot si Crayman na naghahanap lang siya ng regalo para sa anibersaryo nila ni Sofia. Tinanong ni Yuki kung may gusto bang mamatay si Crayman, dahil matagal na dapat siyang nakabili ng regalo. Nagpasya siyang tulungan si Crayman dito, at bago pa man siya makapagsalita, nahatak si Crayman papunta sa isang kalapit na tindahan, kung saan kinuha ni Yuki ang isang pares ng mga tainga ng pusa at sinuot ito, sinasabing makakapagbigay ito ng spice sa kanilang love life, at baka magustuhan ni Crayman ang ilang cut action, pero agad siyang pinigilan ni Crayman, sinasabing mas gusto niyang gawin ito na naka-maid outfit at wala nang iba pang makakalapit dito. Sinabi niya sa kanila na kalimutan na ang paghahanap ng regalo para sa kanya, dahil mayroon na siya. Si Yuki, gayunpaman, ay resulta ng TikTok brain rot content dahil ang kanyang dopamine receptors ay lubos nang nasira, at agad siyang na-distract ng isang full body suit na may helmet na nakasabit sa tindahan na iyon.
Ito na ang lahat ng inaasahan ni Yuki nang dumating siya sa mundong ito, at agad siyang nangganyo sa ideya ng pagkakaroon ng costume na iyon upang makapagpanggap na isang misteryoso ngunit hindi nauunawaan na anti-bida. Agad niyang sinubukan ito kasama ang helmet at ang zigzagi na espada na nakahiga malapit, at nagsimulang umarte na parang isang mistreated na bida mula sa kahit anong generic na anime at humiling na bigyan siya ng misyon upang maipakita kung gaano siya kagaling sa lahat. Ayaw ni Crayman na magdulot ng gulo sa labas sa pamilihan, kaya dinala niya si Yuki pabalik sa guild house, kung saan tinanong ng receptionist si Crayman kung bakit siya narito, dahil supposed to be off day niya ito, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yuki na mukhang tanga sa likod ni Crayman, pero hindi niya ito nakilala at tinanong kung may bago bang pusa si Crayman. Si Yuki, gayunpaman, ay nagsalita, sinasabing siya ang madilim na mandirigma na magwawakas sa kapahamakan na bumagsak sa mundong ito. Sinabi lang ni Crayman na kumuha siya ng ilang mga misyon para mawala na ang tanga na ito. Kinuha ng receptionist ang huling 4 na natitirang rank quests, at tinanong kung alin ang kailangan ni Yuki, pero sumagot si Yuki na hindi namimili ang madilim na mandirigma at siya na ang gumagawa ng lahat. Nalilito ang receptionist dahil hindi normal para sa sinuman na kumuha ng napakaraming quest ng sabay-sabay, pero sinabi ni Crayman na ibigay na lang ito sa kanya at tapos na. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang unang misyon, na kumuha ng puso ng isang itim na dragon, na nangangahulugang kahit ang mga pulis sa Amerika ay maaaring maging magagaling na adventurer, dahil mahilig silang umatake sa anumang bagay na mukhang itim at gumagalaw. Agad niyang natagpuan ang kanyang kaaway sa isang malinis na bahagi sa gitna ng kagubatan kung saan agad na umatake ang dragon, sinusubukang salakayin siya, ngunit ginamit ni Yuki ang kanyang liksi sa kanyang pabor at umiwas, bago naghatid ng isang nakakagulat na atake gamit ang kanyang espada na pumatay sa dragon sa isang sulyap. Sa ganon, bumalik siya sa guild at ibinalik ang puso ng itim na dragon sa taong humiling nito upang pagalingin ang kanyang anak na babae. Napansin ng mga tao sa paligid ang bagong taong ito na nag-iisa lang na pumatay ng isang itim na dragon at kahit si Crayman ay umami na kahit gaano pa kalaki ang clown ni Yuki, walang duda na isa siyang talentadong tao. Hindi nagtagal at natapos niya ang lahat ng mga misyon isa-isa, at sa wakas ay isa na lamang ang natitira, na nangangailangan sa kanya na hanapin ang isang grupo ng mga tulisan at hulihin sila, patay man o buhay. Pagdating ng gabi, ang paligid ng daungan ay nagiging tahimik na tila may kababalaghan, na may ilang gwardya lamang na nagbabantay sa lugar. Madaling ginamit ng grupo ng mga magnanakaw ang kanilang mahika upang patumbahin ang mga gwardya at pumasok sa pangunahing shed ng pagdaong kung saan natagpuan nila ang isa sa mga mangangalakal na nasa kanilang listahan. Binigyan nila ng babala na tatapusin nila ang kanyang buhay kung hindi niya ibibigay ang lahat ng mayroon siya, pero bago pa man sila makagawa ng anuman, biglang lumitaw si Yuki mula sa wala sa harap nila, sinasabing magtatapos na ang kanilang paghahari ng takot ngayon at kailangan nilang harapin siya muna kung gusto nilang maglagay ng kahit isang daliri sa mga ngalakal. Nagpasya ang mga magnanakaw na ibigay ang kanyang kahilingan, at dalawa sa kanila ang agad na naglabas ng kanilang mga armas at tumakbo kay Yuki upang atakihin siya, ngunit masyadong mabilis si Yuki para sa kanila, at madali niyang naiwasan ang kanilang mga atake habang nagmamalaki pa sa kanila. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang lightning magic sa kanila, at kahit na hindi tumama ang unang kidlat, tumama ang pangalawa sa katawan ng babae, at nahulog siya sa lupa na walang malay. Ang pangalawang kidlat ay tumama rin sa lalaki, na sumisigaw sa lupa, sinasabing hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri. Ang huling leader, na isang batang may berdeng buhok, ang natitirang tao na lamang, at agad siyang kumuha ng isang aklat ng mahika bago ito gamitin upang magtapon ng tamod kay Yuki, na nagawang harangin ito gamit ang kanyang lightning magic at napakalakas siya, na nagbigay sa kanya ng isang shock na huminto sa kanyang pwesto. Pagkatapos nilang lahat ay bumagsak, humarap siya sa mga ngalakal at nagsimula ng monologo nang biglang dumating ang mga Royal Guards kasama sina Duke at Raven, at agad nilang napagtanto na ang tanga na ito ay tanging si Yuki lamang. Sinabi ng babaeng kabalyero kay Yuki na sumuko na siya dahil ito ay isang crime scene, pero biglang nawala si Yuki at sinabi ni Raven sa kanila na hindi na nila kailangang hanapin ang payaso na iyon dahil may misyon na silang mahuli ang mga kriminal na ito. Nagtatago si Yuki sa likod ng maraming kahon na iniisip na naloko niya ang lahat at walang nakakaalam kung sino siya, nang lumapit si Duke at sinabi kay Yuki na lumabas na sa pagtatago,
dahil alam niyang siya ang itim na mandirigma. Sinasabi ni Yuki na wala siyang kilalang tao na may ganung pangalan, at ipinanganak siya na may espada at helmet kaya palagi siyang kilala bilang itim na mandirigma. Sinabi ni Duque sa kanya na tigilan na ang pagiging cringe, dahil nakakahiya ito para sa kanya at sa kanila rin, kaya panahon na para magbalik siya sa katinoan. Sa mga salitang iyon, umalis si Duque, sinabihan si Yuki na kung patuloy siyang magpapakaganito, baka makuha ni Celia ang Ike na walang sinumang lalaki ang ligtas. Sa mga salitang iyon, umalis si Duque at inalis ni Yuki ang kanyang helmet upang pag-isipan ang sinabi ni Duque, nang makita niya ang sarili sa salamin sa harap niya, at agad siyang nahiyang dahil mukhang clear ito siya mula sa Sword Art Online, at hindi yun isang papuri. Nang gabing iyon, bumalik siya sa guild na walang suot na costume at nakayuko sa kahihiyan. Kinolekta niya ang gantimpala, at tinanong si Craymon kung ano ang nangyari sa mga kakaibang magnanakaw na iyon. Sumagot si Craymon na dati silang mga normal na adventurer, pero isang araw pumunta sila sa isang dungeon at nakakita ng isang kakaibang mahiwagang aklat. Mula noong araw na iyon, nagsimula silang kumilos ng kakaiba at naging sobrang determinado na sirain ang araw ng mga puso at nagsimula ng magnakaw ng lahat ng tsokolate para walang makakuha nito. Kinabukasan ay araw na ng araw ng mga puso, at agad niyang tiningnan ang sarili sa salamin upang siguraduhing maganda ang kanyang itsura. Nang marinig niya ang katok sa pinto, agad niya itong binuksan, umaasang makikita si Celia. Pero sa halip ay naharap siya kay Till na nakabihis bilang katulong, hawak ang isang kahon ng tsokolate. Agad niyang itinulak si Yuki at pumasok sa silid, lumapit sa gargoyle, at sinimulang pakainin ito gamit ang kanyang sariling kamay. Nagtataka si Yuki kung makikita ba niya ang gargoyle sa listahan ni Epstein, at sa isip iyon, lumabas siya sa guild house, umaasang may mangyayaring kawili-wili. Agad siyang sinalubong ni Craymon na pumasok na may dalang kahon na puno ng tsokolate na siya mismo ang ginawa ni Sofia. Ang kahon ay kumikislap nang buksan niya ito at kumagat siya, inilarawan ang banal na lasa nito, ngunit sinabi kay Yuki na wala siyang makukuha. Naiinis, sinabi ni Yuki sa kanya na makakakuha siya ng mas masarap na tsokolate at lumabas ng guild house, sinisumpa si Craymon. Nagpatuloy siya upang makipagkita kay Duque, nang lumabas ang babaeng kabalyero na may hawak na kahon ng tsokolate at ibinigay ito kay Duque, sinasabing palagi siyang malaking tulong sa trabaho. Dahil ayaw ni Duque na magmukhang masyadong malapit, nagpasya siyang lumayo. Pero kahit ito ay ikinagalit ni Yuki, at tumakbo siya palayo na minumura si Duque dahil sa pagkuha ng tsokolate. Habang naglalakad siya sa tabi ng inn, nakita niyang nakabukas ang isang pinto, at nang sumilip siya sa loob, nakita niya sina Raven at Harpy at napansin na may kahon ng tsokolate si Harpy para kay Raven. Umalis na rin siya mula roon, nagmumura habang naglalakad at nagpa siya ng maglakad-lakad. Pero hindi ito nagpapabuti dahil ang buong bayan ay nagdiriwang ng araw ng mga puso at masayang naglalakad kasama ang kanilang mga kasintahan habang siya ay nag-iisa sa mundo. Para lalo pang makasakit, literal na may mahabang pila ng mga babae si Yuga na naghihintay para bigyan siya ng tsokolate. Lalo pa siyang nagalit dito. Pero nang lumingon siya, natagpuan niya si Mika, na may dalang kahon ng tsokolate para kay Yuga. Tinanong niya kung ibibigay na ba niya ang regalo niya ngayon, pero nahirapan si Mika sa napakahabang pila at nagpa siya na hindi na niya ibibigay ang kahon niya kay Yugs dahil baka hindi ito magustuhan. Pero bago pa siya makapagliko, nahuli siya ni Yuga at sinabing matagal na niyang hinihintay ang kahon ng tsokolate niya. Sobrang saya ni Mika at ibinibigay niya rito ang isang literal na piraso ng tae. Pero masayang kinain ito ni Yuga ngunit agad siyang nabulabog ng napakaraming babaeng nakapila. Pagod at talo, nakabalik si Yuki sa mansyon ni Celia, ngunit nalaman niyang nasa bayan mismo si Celia. Buti na lang at ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang isang maliit na supot ng tsokolate. Pero bago pa siya makapag-enjoy, tumakbo si Duque papunta sa kanya at sinabi na ang mga magnanakaw at ang kanilang leader na si Envy ay nakatakas mula sa bilangguan at nagdudulot ng kaguluhan sa bayan. Agad silang tumakbo pabalik sa bayan, kung saan natagpuan nila si Envy at ang kanyang mga kasama na nakaupo sa ibabaw ng isang dambuhalang halimaw ng lupa. Naglalakad siya sa mga kalye na winawasak ang anumang tsokolate na makita niya, at nang sabihin ni Yuga na huminto siya, nagalit siya at nagsimula ng magsalita na parang insult, sinasabing ang mga Chad tulad niya ang kumukuha ng lahat ng house na walang natitira para sa kanila. Dahil dito, sinubukan niyang durugan sila,
Pero nagawa ni Yuga na itulak si Mika palayo, na nailigtas ang kanilang mga buhay. Agad na sinabi ni Yuki kay Yuga na iligtas ang mga tao habang hinahawakan niya ang mga insel. Agad siyang umakyat muli sa tuktok ng isang gusali at nagsimulang kumilos tulad ng isang anime protagonist, sinasabi sa mga magnanakaw na malapit na ang kanilang katapusan. Sinusubukan niyang ipaintindi sa kanila na pareho lang sila ng sitwasyon, pero medyo mas maganda dahil nakakuha siya ng tsokolate mula sa isang magandang ina. Sinabi ni Envy sa kanya na hindi siya ka-relate, at sinubukan siyang durugan gamit ang kanyang halimaw, pero iniiwasan ni Yuki ang atake at umakyat sa ibabaw ng halimaw. Agad na sinubukan siyang atakihin ng mga kasabwat, pero hinarap niya ang mga ito nang hindi man lang napapagod, pinapatumba ang mga ito isa-isa. Kaagad na inilabas ni Envy ang kanyang mahiwagang aklat at nagsimulang magpalipad ng mga bola ng apoy kay Yuki na nakakaiwas dito. Ngunit napasok siya sa isang standoff laban kay Envy kung saan pareho nilang sinubukang talunin ang apoy na mahika ng isa't isa. Ngunit si Envy ang nagwagi sa pagkakataong ito at naitaboy si Yuki sa lupa. Dahil dito, sinimulang sipsipin ng halimaw ang tsokolate ng lahat sa kanyang katawan, na nag-udyok kay Raven na kunin ang kanyang espada habang sinusubukan niyang putulin ang halimaw, ngunit pinigilan siya ni Mika, na nagsasabing baka sumabog ang halimaw at masaktan ang mga tao sa paligid. Ngunit si Yuki ay galit at ginamit ang kanyang lightning magic upang sunugin ang libro ni Envy, na nagwasak sa halimaw at pinalaya si Envy mula sa kanyang mahika. Nahuli ni Yuga si Envy sa gitna ng pagbagsak at napagtanto na si Envy ay isang babae pala mula pa noon. Lumabas na ayaw niya ang araw ng mga puso dahil isa siyang proud na miyembro ng LGHDTV community, pero hindi naman siya pinapansin ng mga lalaki. Ngunit si Yuga ay nahulog sa kanya, sinasabing gusto rin niyang makuha ang kanyang kahon, na naglutas ng lahat. Kahit si Yuki ay nagkaroon ng masayang wakas nang bigyan siya ni Leon ng isang pakete ng biskwit at isang espesyal na tsokolate na cake na siya mismo ang nagluto para sa kanya.